Hating gabi na nang kumatok sa pinto ng kwarto ko si Bea. Ang may-ari ng tinutuluyan ko. Daniel, binata, oras na para magbayad ng renta. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Ate Bea, pwede po bang palipa muna ng ilang araw? Hindi mo kayang magbayad, patuloy niya. May naisip akong paraan na pabor sa ating dalawa. Hindi lang libre ang renta mo, kundi kahit nakahiga ka lang. May pera ka pa. Nagtataka kong tinanong. Ano pong paraan yun? Bigla niyang hinawakan ang baba ko. Hehe, maging special boy ko. Pumayag ka lang. Mula ngayon, lahat ng gastos mo at ng kapatid mong si Catherine. Ako na ang bahala. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mapunta ako sa mundong ito kung saan babae ang dominante. Dito, ang mga babae ang responsable sa paghahanap buhay para sa pamilya. Habang ang mga lalaki ang inaasahang maging ubod ng ganda. Ang dating katauhan ko rito ay ulila rin. Mag-isang pinapasan ang lahat ng gastusin para sa sarili at sa nakababatang kapatid. At sa unang araw ko pa lang dito, hinarang na ako ng magandang landlady na ito para maningil ng renta. Ang sinabi ni Ate Bea ay parang bombang sumabog. Lalong gamulo sa isip kong dati nang hindi matahimik. Para sa akin at kay Catherine. Ang alok niya ay walang dadang napakalaking tukso. Habang nag-iisip ako kung tatanggapin ko ba itong easy life na alok. Biglang may nabasag na baso. Si Catherine ay nakatayo sa pintuan ng banyo. Mahigpit ang hawak sa leleyan ng pantulog. Namumugto ang mga mata. Ate Bea, yung utang po namin. Sisikapin naming mabayaran agad. Pakiusap po, huwag niyong pahirapan si kuya. Napangisi si Bea. Tapos ay biglang ngumiti ng may ibang kahulugan. Sige, yung natitirang 800 pesos, dapat maibigay niyo sa akin pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi, HMPH. Hindi na niya tinapos ang sasabihin at tumalikod na lang papalayo. Pagkasara ng pinto, hinawakan ni Catherine ang damit ko. Kuya, medyo gagabihin ako ng uwi mamaya. Huwag kang mag-alala sa pera. Kuya, malaki na ako, kaya ko nang tumulong sa'yo. Tumingala ang maliit niyang mukha. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya. Sige na, pumasok ka na muna sa school. Ako na ang mag-iisip ng paraan para sa pera. Pagkatapos, isinukbit ko ang bag ko at, base sa alaala ng dating ako, naglakad papunta sa eskwelahan. Hindi nagtagal, narating ko ang napakagandang tarangkahan ng Kimhai National High School. Naalala ko pa, dahil sa napakagaling kong Chengji noong junior high. Na nasa top 10 ako sa buong probinsya. Diretsahan akong tinanggap dito. Madaling nakapasok sa prestihiyosong high school na ito. Hindi lang libre ang tuition. May scholarship pa. Pagdating sa classroom at pagupo ko, isang lunchbox ang inilapag sa harap ko. Almusal para sayo. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ang dumating ay may buhok na kulay asul na parang talon na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang mukha niya ay napakaganda. Perpekto ang mga tampok na parang inukit ng isang maestro. At may aura siyang malamig at mailap. Biglang may pumasok na impormasyon sa isip ko tungkol sa babaeng nasa harap ko. Si Liza, ang student council president ng school. Palaging pangalawa sa buong batch ang Chengji. At sabi-sabi 3rd generation na mayaman. Napakalakas ng personalidad ng babaeng ito. Hindi papayag na may lamamang sa kanya. Maliban na lang kung iyon ang lalaki niya. Ganitong kagandang babae, nagdala ng almusal para sa akin. Baka may lason to, para mapanatag ang konsensya ko. Pwede bang bayaran ko na lang? Agad na nanigas ang ngiti ni Liza. Sa sumunod na segundo, ang malamig niyang daliri ay biglang kumurot sa pisngi ko. Lalaki, pinagdududahan mo ba ang regalo ng senyorita? Natigilan ako. Tulong. Anong eksenang ba si CEO takes over, ito? Bilang isang tunay na lalaki. Paano ko ito palalampasin? Tinabig ko ang kamay niya. Subukan mo pa akong hawakan. Gusto mo bang masapak? Hindi ko inaasahang hindi siya nagalit. Bagkos ay inayos pa ang buhok. Saka nag-iwan ng isang linya. Playing hard to get. Gusto yan ng senyorita. Kainin mo na yan. Lalamig na. At lumakad na siya palayo ng may kumpiyansa. Nakuha na ako ni President. Ano bang meron kay Daniel? Agad nagkagulo ang classroom. Sa labas. Kalmado ako, pero sa loob, nagsisisigaw na ako. Pakshit, pinagnasahan ako ng babae. Pero, ang ganda niya talaga. Teka, ano ba tong iniisip ko? Ang magagandang babae ay mapanganib. Habang lumilipad ang isip ko,
May isang lalaking estudyante na nakakuha ng pansin ko. Nakakuyom ang mga kamao niya. Namumuti na ang mga buko sa sobrang diin. Hoy, James, huwag mo nang pansinin. Sabi ng katabi niya. Trip lang yan ni Liza. Pagkatapos ng ilang araw, siguradong magsasawa din yan. Namuti ang mga buko ni James sa pagkuyom. Matalim ang tingin sa akin. Daniel, sabi niya sa isip, lumaki kaming magkasama ni Liza. Kahit anong gawin mo, hindi mo siya maaagaw sa akin. Nangako siya sa sarili na tuturuan ako ng leksyon. Sayang, wala akong kamalay-malay sa nangyayari sa banda roon. Puro kalkulasyon lang tungkol sa part-time job ko mamayang gabi ang nasa isip ko. Trabaho bilang receptionist sa 0.98 bar. Noong una, nang makita ko ng may-ari ng bar, si Angel, nagningning ang mga mata niya. Pogi, mas malaki ang kita bilang entertainer kaysa receptionist. Alam mo ba yun? Mariin akong tumanggi. Dahil doon, nagbago ang isip ni Angel. Sayang naman ang gwapong mukha kung hindi makikita. Pwede ka nang maging walking advertisement. Napatunayang tama ang tingin ni Angel. Pagkatayo ko pa lang sa counter, lahat ng mata sa bar ay napako sa akin. Dumobol ang dalas ng pag-order ng mga babaeng customer. Tawa ng tawa si Angel. Tingin sa akin ay parang sa isang money-making machine. Pagkaring ng bell, tumakbo agad ako papunta sa bar. Habang nakayuko at nagsusulat ng resibo, biglang may yamakap ng mahigpit sa baywang ko mula sa likod. May nang-away ba sa'yo nitong mga nakaraang araw? Isang boses na may amoy pabango ang bumulong sa tenga ko. Pag-angat ko ng ulo, nakita ko ang isang pares ng mga matang nakangiti, at mahabang buhok na kulay ube ang nakalugay sa balikat. Ate Angel, sa proteksyon niyo po, sino naman ang maglalakas loob na awayin ako? Nasiyahang kinurot ni Angel ang pisngi ko. Tandaan mo, ikaw ang walking advertisement ko dito. Galingan mo lang, hindi kita pababayaan. Habang tinitingnan ko siyang papalayo, hindi ko maiwasang mapahanga. Astig talaga, parang may mga koneksyon. Ito ang tinatawag na aura. Nagkalkula ako na kapag nakaipon na ako ng sapat, lilipat ako sa mas disenteng trabaho. Bigla, may mga mayayabang na boses na narinig sa pintuan ng bar. Isang babaeng blonde ang buhok ang pasikat na sumipol. Tapos ay siniko ang kasama. Boss, tingnan mo, siya yung sikat na face ng bar. Ang tinawag na, boss, si Nadine, ay iritableng lumingon. Pero nang makita ako, biglang nagningning ang mga mata niya. Oh, iba nga ang kalidad nito kumpara sa mga trying hard dyan. Napansin ko na ang grupo nila mula pa kanina. At may masama na akong kutob. Tama nga, palapit sila sa counter ng pasuray-suray. Hinampes ni Nadine ang isang tumpok ng pera sa mesa. Binata, bigyan mo kami ng VIP table. Walang emosyon kung kinuha ang pera at gumawa ng resibo. Salamat po, pasok na po kayo. Nang makitang hindi ako natinag, mukhang naintriga si Nadine. Tinuktok niya ang daliri sa counter. Magkano ang entertainer dito? Kalmado kung inabot ang price list. Pero bigla siyang lumapit. Ikaw, magkano ka? Paumanhin po, hindi ko po yan trabaho. Hindi sumuko si Nadine. Kinuha niya ang cellphone. O kaya, add na lang kita sa contacts ko. Gala tayo minsan. Sagot ko lahat. Habang nagsasalita, binuksan niya ang QR code sa phone. Scan mo na para ma-add mo ako. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Agad sumabat ang mga alipores niya. Hoy, bastos na bata. Ina-add ka na nga ng boss namin. Huwag kang umarte. Alam mo ba kung sino ang boss namin? Magtanong-tanong ka sa labas. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Pero sakto sa sandaling iyon, isang malinaw at malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Binata, baka gusto mong ako na lang ang i-add mo. Napatingala ako. Hindi ko alam kung kailan. Pero biglang may isang figure na lumitaw sa harap ng reception. Tahimik siyang nakatayo doon. Pinanood ang lahat ng nangyari. Ngayon ko lang napansin ang taong ito. Tiningnan ko ulit, hindi ako makapaniwala. Ang student council president pala namin. Si Liza. Napansin din ni Nadine ang presensya ni Liza. Kumunat ang noo niya. Hoy, miss, alam mo ba ang rule na unahan? Gayunpaman, sa tanong ni Nadine, parang walang narinig si Liza. Ang buong atensyon niya ay nasa akin. Pagkatapos, hindi na niya tinapunan ng tingin si Nadine. Basta na lang sumagot ng walang pakialam. Hindi mo ba nakikitang wala siyang interes sa'yo? Habang maganda pa ang mood ko.
Umalis ka na. Tinitigan ni Nadine si Liza. At nakaramdam siya ng matinding kaba at pag-iingat. Ang aura na nagmumula kay Liza ay nagparamdam kay Nadine na parang kaharap niya ang isang malakas na kalaban. Kahit na ganun, walang intensyon si Nadine na umatras. Siyempre, may pride din naman siya. Kung basta na lang siyang sisuko, saan pupulutin ang kahihiyan niya? Lalo na't ang nasa harap niya ay isang napakagwapong lalaki. Nang bubuksan na sana ulit ni Nadine ang bibig, biglang hinailan ng mga alipores niya ang laylayan ng damit niya. Kumunat ng husto ang noo ni Nadine. Mukhang naiinis. At lumingon. Ano ba? Hindi niyo ba nakikitang busy ako? Agad na itinuro ng mga alipores ang paligid. Habang pilit na sumesenyas kay Nadine. Nagtatakang tumingin si Nadine sa direksyong itinuro nila. Sa isang tingin lang, napasinghap siya ng malamig. Sa paligid, hindi niya alam kung kailan pa nagsulputan. Ay maraming babaeng nakasuot ng itim na suit at sunglasses. Lahat sila ay may malamig at walang emosyong mukha. Kinabahan si Nadine. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik. At ang tingin niya ay bumalik kay Liza. Sa mga sandaling ito, si Liza ay kalmado pa rin. Na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nangyayari sa paligid. Bahagya niyang itinaas ang sulok ng mapula niyang labi at malamig na nagbitiw ng isang salita. Alis. Dahil sa prinsipyo na ang matalinong babae ay hindi nagpapatalo sa sitwasyong dehado. Walang ganang kumaway si Nadine. Sumisigaw sa inis. Tara na. Ang grupo niya ay walang nagawa kundi malungkot na tumalikod at umalis. Samantala, ako naman ay parang isang tagalabas na walang kinalaman. Relax na nakasandal sa gilid at pinapanood ang kakaibang eksenang ito. Anong palabas ba to? Parang eksena sa TV na naging totoo. Ngayon, nahihiya akong gusto kong maghukay at magtago. Gustong-gusto ko nang umalis dito. Nang makaalis na ang grupo ni Nadine, marahang kumaway si Liza. Senyales sa mga bodyguard na tumayo at umalis na. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Iniabot ang isang kamay para kurutin ang pisngi ko. Habang malalim na nakatingin sa mga mata ko. At ulong, paano mo ako pasasalamatan? Pasalamatan ka? Para saan? Kumunat ang noo ko habang sinusubukang itulak si Liza palayo. Gayunpaman, ang ikinagulat ko ay sa pagkakataong ito. Kahit anong lakas ang gamitin ko. Si Liza ay parang nakaugat sa sahig. Matatag na nakatayo, hindi man lang gumalaw. Nagtaka ako, hindi ko ba ginamit ang buong lakas ko kanina? Sa isiping ito, huminga ako ng malalim. Pinatigas ang mga braso, at muling itinulak ng malakas. Pero pareho pa rin ang resulta. Si Liza ay parang bundok na hindi matitinag. Nanatiling nakatayo. Nang makita ni Liza na kahit gamitin ko pa ang lahat ng lakas ko ay hindi ko siya maitulak. Bahagyang ngumisi siya. Pagkatapos, sumulong siya ng isang hakbang. Ibinuka ang mga braso, at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang isang malakas na puwersa. At ang buong katawan ko ay napadiin sa katawan niya nang hindi ko kontrolado. Pilit akong kumawala, pero kahit anong gawin ko, hindi ako makatakas sa pagkakayakap ni Liza. Ni hindi ako makagalaw halos. Tahimik lang akong niyakap ni Liza. Ang tingin niya ay parang sa isang mangangasong nakatitig sa kanyang biktima. Puno ng pag-aari at interes. Maya-maya, mahina siyang nagtanong, "Binata, tapos ka na bang maglaro? Ngayon, pag-isipan mo ng mabuti. Paano mo ako pasasalamatan?" Bilang lalaki, ito ang unang beses sa buong buhay ko na niyakap ako ng isang babae ng ganito kawalang laban. At hindi talaga makapalag. Nakakapanibago ang pakiramdam. Pero sa loob-loob ko, medyo interesante rin. Tutal, maganda naman siya. Pero, ang hina talaga ng katawan na to. Kung dati pa to, kahit papano, nabigyan ko na sana ng magandang grappling move ang babaeng ito para malaman niya kung sino ako. Habang pilit kong lumalaban, bumubulong ako ng mga sumpa kay Liza. Galaw ng galaw ang labi ko. May binubulong. Pero dahil malapit kami at maingay ang paligid, hindi niya narinig ang eksaktong sinasabi ko. Pero tinatamad na rin siyang alamin pa. Kaya patuloy lang niya akong niyakap at nagtanong, "Dito ka ba kumikita ng pera? Baliw na to. Bitawan mo nga muna ako." Ang daming nakatingin. Sa puntong ito, wala na talaga akong magawa kundi pansamantalang sumuko. Pilit na nagpakita ng pagsunod. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa amin. Ang mga tingin nila ay parang spotlight na nakatutok sa akin. Nakakahiya talaga. Kasabay nito, naririnig ko ang mga bulungan.
Kahit hindi malakas, malinaw pa ring naririnig ko. OMG, ganyan pala ang type ng pogi sa counter, sabi ng isang babae na excited. Try ko nga minsan kung effective. Sira ka ba? Sagot ng isa pang babae na may halong pangmamaliit. Hindi mo ba nakita yung setup niya kanina? Ang daming bodyguard. Hindi yan kayang gayahin ng mga mahihirap na tulad mo. Bawal ba mag-imagine? Mamayang gabi sa panaginip ko. Mas exciting pa. Inis na sabi ng naunang babae. Wow! Kailan kaya ako magiging kasing swerte niya? Hinahabol ng ganyang kayaman na babae. Nakakainggit. Oo nga. Ewan ko ba kung bakit pakipot pa yan. Kung ako yan, nakuha ko na agad ang first blood. Sabat ng isang lalaki sa tabi. TSK. Sa ganyang pag-iisip mo, sinong mayamang babae ang papatol sa'yo? Sigurado, ang hanap nila disente, walang awang pang-aasar ng isa pa. Ha ha ha, oo nga naman. Nang makita ni Liza na ako, na laging matigas, ay biglang nagpakita ng kahinaan. Hindi niya maiwasang bahagyang matigilan. Ang lalaking ito na hindi kailanman nagpapakita ng kahinaan. Ngayon ay mukhang masunurin sa mga braso niya. Maging si Liza, na laging may bossy CEO syndrome, ay biglang sumunod sa sinabi ko. Dahan-daang niluwagan ang pagkakayakap sa akin. Nang bitawan ako ni Liza, bahagya siyang umubo para itago ang panandaliang pagkailang. Tapos ay mabilis na tumingin sa ibang direksyon. Hindi tumingin ng diretso sa akin. Binitawan niya agad ako. Ganito ba kalakas ang appeal ko? Sobrang gulat ko. Hindi ko namamalayan ang lakas ng dating ko bilang ideal guy sa paningin ng iba. Mas malaki ang sweldo dito. Kung sa iba ako, naalala ko ang mga pinagdaanan ng dating ako. At napabuntong hininga ako. Ang mga pira-pirasong alaalang ito. Bakit parang katulad ng dati kong sarili? Parehong nagsisikap mabuhay. Sa pagsasalita ko, biglang lumalim ang boses ko. Medyo nanginginig pa. Ang kikitain ko sa ibang lugar. Baka hindi pa sapat pang kain namin ni Catherine. Pagkatapos kong sabihin yun, bigla akong tumingala, at ngumiti ng buong kumpiyansa kay Liza. Gayunpaman, alam ko sa sarili ko. Ito ang respeto ko para sa dating may-ari ng katawan. Sa tingin ko, karapat-dapat siya sa isang ngiting puno ng kumpiyansa at dangal na tulad nito. Dahil maituturing siyang isang tunay na lalaki. Matagal nang palihim na nag-iimbestiga si Liza tungkol sa akin. Kaya alam na alam niya ang sitwasyon ko. Pero nang marinig niya mismo mula sa akin ang mga salitang ito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng awa. Mula ngayon, sakto nang magpapatuloy sana si Liza sa pagsasalita, biglang may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw. Pumuputol sa sasabihin niya, Miss Liza, dahil lang pala sa walking advertisement ng bar namin. Hindi ka na makalakad, at pinaghintay mo pa ako. Ang dumating ay walang iba kundi si Angel, na kanina pa naghihintay sa VIP room at mukhang naiinip na. Sa harap ng tanong ni Angel, si Liza ay nanatiling napakakalmado. Walang bahid ng pagkataranta. Ngumiti si Liza. Mahina akong sumagot. Halos ganun na nga. May nangyari lang na kaunti. Pero buti na lang hindi pa huli ang lahat. MS, Angel. Pasok muna tayo sa loob para makapag-usap ng maayos. Ang kalmado niyang kilos, na parang inaasahan na niya ang lahat ng nangyayari. Nang marinig ang mahinahong sagot ni Liza, bahagyang natigilan si Angel pero mabilis ding bumalik sa dati. Lumingon siya sa akin at nagtanong, Daniel, kailangan naming mag-usap ni Miss Liza mamayang gabi. Gusto mo bang sumama sa loob? Mukhang magkakilala naman kayo, hindi ba? Hindi pa ako nakakasagot. Buong pagmamalaking inakbayan ako ni Liza at dahan-daang sinabi. Siya ang lalaki ko. Natulala ako. Maging si Angel, na kilalang mahusay magsalita, ay tila natigilan din sandali. Lalaki niya. Sa ganitong sitwasyon, paano ko hindi maiintindihan? Malinaw na gusto nilang isali ako sa usapan nila, di ba? Tungkol dito, sumulyap lang ako sa cellphone ko. Tapos bahagya kong inalog ito. Ate Angel, oras na po ng uwian ko. Pagkasabi nyon, hindi ko na inintindi kung pumayag sila o hindi. Tumalikod na ako at umalis. Habang bumubulong sa sarili, palagi akong on time umuwi. Walang sino man ang makakapagtrabaho sa akin na parang kalabaw. Kahit si Jesus pa ang dumating ngayon. Hindi niya ako mapipigilan. Ako ang nagsabi niyan. Nang makitang basta na lang akong umalis nang hindi lumilingon.
Wala nang nagawa si Angel kundi ang mapilitang itaas ang mga kamay. Mapait na ngumiti at sinabi kay Liza sa tabi niya. Wala na talagang magagawa. Hindi naman siguro mamasamain ni Miss Liza, di ba? Pero hindi nagalit si Liza. Bagkus ay ngumiti pa siya ng may interes. Iniisip sa sarili, hindi nga ako nagkamali sa lalaking pinili ko. Talagang may sariling paninindigan. Pagkatapos, marahan siyang kumaway. Sumenyas gamit ang mata sa dalawang bodyguard sa likuran niya. Natahimik akong sundan at ihatid pa uwi. Siyempre, wala akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Ang gusto ko lang sa mga sandaling iyon ay umuwi na. Uminom ng malamig na inumin. At matulog ng mahimbing. Hating gabi na nang tingnan ko ang orasan. Naisip ko, siguradong tulog na si Catherine ngayon. Pagdating ko sa mundong ito, hindi ko pa nga nararamdaman ng maayos ang kaibahan dito. Kailangan ko ng kumayad agad. Anong klaseng impyernong simula to? Hinayla ko ang pagod kong katawan. Hindi nagtagal, dumating ang boss sa hintuan. Bumalik ako sa maliit naming inuupahan. Dahan-daang ipinasok ang susi sa seradura. Iniingatang hindi makagawa ng ingay para hindi magising ang natutulog kong kapatid. Nang dahan-daang bumukas ang pinto, sumalubong ang pamilyar na hangin. Napakaliit ng apartment na ito. Isang kwarto at isang banyo lang. Simple ang mga gamit, bukod sa isang kama, isang mesa, at ilang gamit sa bahay na medyo magulo ang ayos. Wala nang ibang kasangkapan. Kahit mahirap ang araw-araw na pamumuhay, maswerte pa rin kaming magkapatid na nagtutulungan. Sapat para makaraos. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Natural na napatingin sa maliit na kama. Tahimik na natutulog doon si Catherine. Nang makita ko iyon, hindi ko maiwasang mapangiti ng may pagmamahal. Dahan-daang isinara ang pinto. Humarap ako sa mesa, at binuksan ang maliit na lamp desk. Agad na nagliwanag ang mesa sa dilaw na ilaw. At napansin ko ang isang sobrang hindi selyado na nakapatong doon. Na-curious ako. Kinuha ko ito at binuksan. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ko ang mga 50 peso bill na maayos na nakatupi sa loob. Kasama ang isang maliit na papel. Medyo kargado at paikot-ikot ang sulat. May kasama pang ilang maling spelling. Pero sa pangkalahatan ay maayos pa rin tingnan. Nakasulat sa papel, "Kuya, pagod ka na sa trabaho. Nitong mga nakaraang araw, marami akong nakuhang bote. Mabait po yung matanda sa junk shop. Lagi niya akong binibigyan ng konting dagdag. Paglaki ko, kikita ako ng maraming pera para sa iyo. Tulog na po ako. Mahal ka ni Catherine magpakailanman." Kahit na isang lalaking tulad ko na dumaan na sa maraming pagsubok. Nakatikim ng lahat ng hirap at sarap. At kilalang matigas at hindi basta-basta umiiyak. Sa sandaling makita ko ang sulat na ito, hindi ko mapigil ang mamasa ang mga mata ko. Ganito pala ang pakiramdam ng may pamilya. Ang bait talaga ng kapatid ko. Bulong ko sa sarili, habang malayo ang tingin kay Catherine na mahimbing nang natutulog. Nakaramdam ako ng lungkot at saya. Huminga ako ng malalim, na parang pinapalakas ang loob. Malapit na, konting tiis na lang. Magkakaroon din ako ng oras para kumita ng pera. Pagkatapos magligpit sandali, humiga na rin ako. Dahan-daang niyakap ang kapatid ko. Naramdaman ko ang init ng katawan niya. At ang puso kong pagod ay unti-unting kumalma. Okay na rin siguro to. At least ngayon, may tunay na akong kapamilya. Wala namang dapat pang hinayangan sa dati kong mundo. Walang pamilya. Kahit isang kaibigan wala. Pagmulat ko ng mata, umaga na pala. Diyos ko, nakatulog ba ako? Parang kukurap lang. Umaga na agad. Sa mga sandaling ito, bihis na si Catherine. May hawak na sako at handa nang umalis. Nang mapansin niyang gising na ako, agad siyang ngumiti at masayang bumati. "Kuya, good morning." Hinawakan ko ang ulo niya at tinanong, "Weekend ngayon ah, bakit ang aga mong gumising?" Napatingin ako sa sakong hawak niya. Kumurap-kurap ang malalaking mata ni Catherine. "Kuya, kailangan kong lumabas para kumita. May utang pa tayong 800 pesos na renta kay Ate Bea ma. Pag maaga akong umalis, mas marami akong makukuha." Pagkasabi niyon, nagbiro pa siyang damayla. Napaka-cute. Nang marinig ko yun, naintindihan ko agad. Plano na naman ng batang to na mamulot ng bote. Agad kong kinuha sa bulsa ang 50 pesos mula kagabi at ibinigay kay Catherine. "Kunin mo to. Kailangan mo lang maging masaya at malusog araw-araw. Sapat na yun para sa akin." Tungkol sa pera,
Nandito naman si kuya. Anong ikinababahala mo? Bago pa siya makasagot, nagpatuloy ako. Kapag nalaman kong palihim ka pa ring namumulot ng bote sa likod ko. Magagalit ako. At pag nagalit ako, hindi na kita papansinin. Sadyang sineryoso ko ang mukha ko, pero ang mga mata ko ay puno ng pagmamahal para sa kapatid ko. Siyempre, paano ko naman magagawa yon? Si Catherine ay nasa grade 1 pa lang. Pero malinaw sa isip niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng kuya niya araw-araw. Kaya palagi siyang mabait at maunawain. Hindi kailanman gumagawa ng gulo. At umaasang lumaki agad para makatulong sa pagpasan ng mga responsibilidad. Sige na, huwag ka nang tulala dyan. Tara, ililibre kita ng almusal. Mabilis akong nagayos at hinayla si Catherine palabas. Sa baba ng apartment building, may isang babaeng maayos ang pananamit na nakaupo sa kotse at nakatingin sa aming magkapatid. Tandaan, ang bahaging ito ay medyo hindi malinaw sa orihinal. Ngunit ang kasunod na dialogo ay sa pagitan ni Daniel at Catherine. Kuya, sigurado ka ba? Tanong ni Catherine na may pag-aalala sa mukha. Sa makalawa na ang bayaran ng renta. Kalmado kong iwinagayway ang kamay ko at ngumiti para pag-aanin ang loob niya. Ang Reyna hindi nagmamadali. Ang taga-Silbi ang nag-aalala. Pinakagrabe na. Pupuntahan ko si Ate Bea para makipag-usap. Malay mo, sumaya siya at libre na tayo sa renta buong taon. Pagkasabi nyon, mayabang ko pang itinaas ang braso ko. Sumagot naman si Catherine. Kung ganun, kuya, galingan mo ha. Kausapin mo lagi si Ate Bea para hindi na tayo magbayad ng renta. Natawa ako. Ginaya ko yung itsura ni Catherine nung pinagtatanggol niya ako. Sino kaya yung nakita si Ate Bea na papalapit tapos iyak ng iyak? Sabi, Ate Bea, huwag niyong galawin si kuya. Yung mukha mo nun, grabe. Hindi ko na napigil ang tumawa ng malakas. Namula ang mukha ni Catherine at pumadyak siya. Wala naman akong ginawang ganun ah. Ang daya mo, kuya. Pinalalabas mo pang owa ako. Pero bago pa matapos, siya na mismo ang napatawa. Halos mamilipit sa kakatawa. Napahawak sa tiyan at muntik ng maiyak. Nakita kong masaya ang kapatid ko kaya inasar ko pa. Meron kaya? Sigaw ni Catherine. Wala nga. Nagtawanan kaming magkapatid habang naglalakad. Nakarating kami sa isang malaking tea house. Maganda ang dekorasyon ng lugar. Pagpasok pa lang, mararamdaman mo na ang pagiging sosyal at elegante. Siyempre, kasama nito ang medyo mataas na presyo. Hinayla ni Catherine ang damit ko at bumulong. Kuya, dito ba talaga tayo kakain? Ang mahal dito. Hindi kasya ang pera natin. Halata ang pag-aalala sa mga mata niya. Ngumiti ako at ginulo ang buhok niya para pakalmayin siya. Huwag kang mag-alala. Okay lang kumain ng masarap paminsan-minsan. Hinayla ko si Catherine papasok at humanap kami ng mauupuan. Napansin ng ilang lalaking waiter ang simpleng pananamit naming magkapatid. Mukhang mahirap. Nagbulungan sila. Tingnan nyo yung itsura nung dalawa. Mukhang pulubi. Sabi ng isang waiter na nakangiwi. Sumang-ayon ng iba. Pupusta ako. Baka pumasok lang yan dito. Baka kahit tip, hindi makapagbigay. Sabi pa ng isa. Oo, order na sila. Sino sa inyo ang lalapit? Ayoko, sabi ng isa pa. Umiling ang grupo ng mga lalaking waiter. Ayaw lumapit para mag-serve. Akmang tatawag na sana ako ng waiter nang mapansin kong walang lumalapit sa kanila. Gayunpaman, kabaligtaran ng malamig na trato ng mga lalaking waiter. Ang mga babaeng waiter naman. Nang makita kung gaano ako kagwapo, ay naging sobrang ganado. Gusto nilang iwan agad ang ginagawa nila para lumapit at kunin ang order namin. Sa huli, isang mukhang mabait na babaeng waiter ang unang lumapit. Magalang siyang nagsabi, "Paumanhin po, pinaghintay ko kayo. Medyo busy po kasi ngayon. Ano pong gusto niyong orderin?" Okay lang, Catherine. Anong gusto mo? Inabot ko ang menu kay Catherine. Kinuha niya ito. At napako ang tingin niya sa mga pagkaing ilang beses na mas mahal kaysa sa karaniwan naming kinakain. Hindi niya maiwasang magkalkula sa isip. Ang presyo ng mga ito, para sa isang taong laging nagtitipid tulad niya, ay talagang medyo mahal, at nakakapanghinayang. Sakto sa mga sandaling iyon. Isang matinis na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Hindi ba si Catherine to? Hindi ka ba namulot ng basura ngayon? Narinig ni Catherine ang boses. Ibinaba niya ang menu, at tumingin sa direksyon ng tunog.
Nakita niya ang isang batang babae na kaedad niya na nakatayo hindi kalayuan. May mapanuyang ngiti sa mukha. Ang babaeng ito ay si Trisha, kaklase ni Catherine. Trisha, bakit ikaw? Bahagyang kumunat ang noo ni Catherine. May gulat sa mga mata. Hindi niya inaasahang makikita dito ang kaklase niyang hindi niya kasando. Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo, di ba? Hindi ba't lagi kang mahirap? May pera ka palang kumain ng almusal dito. Hindi mo na kailangang mamulot ng mga bote ngayon. Nakapameaywang si Trisha habang dahan-daang lumalapit. Sunod-sunod ang masasakit at mapanirang salita niya kay Catherine. Sa harap ng ganitong pag-atake, medyo nataranta si Catherine. Agad namula ang mukha niya. Nanginginig ang labi na gustong sumagot pero hindi alam kung paano magsisimula. Naramdaman niya ang kahihiyan kaya't napaatras siya. Gustong umalis sa nakakahiyang sitwasyon. Pero halatang hindi siya basta-basta titigilan ni Trisha. Patuloy pa rin itong nangasar. Kasama ko ang ate ko ngayon. Kung gagayahin mo ang tahol ng aso, baka pag nasa mood ako, ilibre ko pa kayo ng almusal. Ano? Sabihin mo. Mayabang na kinuha ni Trisha ang ilang daang piso mula sa bulsa. Iwinagayway ito na parang ipinagmamalaki ang yaman niya. At ang ate, na tinutukoy niya ay lumitaw na rin sa harap namin. Siya nga yung leader ng mga basagulerong nanggulo sa akin sa bar noon. Si Nadine. Ang mga waiter at customer sa paligid ay nakatingin lahat sa amin. Walang gustong tumulong kay Catherine. Ang ilan pa nga ay patuloy na nagsasalita ng masama tungkol sa aming magkapatid. Siguro ganito talaga ang realidad. Tinitigan ko ang nangyayari, at nakaramdam ako ng pamilyar na pakiramdam. Ang eksenang ito ay parang noong bata pa ako at binubuli. Na parang bumalik ang nakaraan. Ang kawalan ng magawa at kalungkutan na tanging mga batang nawalan ng magulang ang tunay na makakaramdam. Pero iba na ngayon. Nandito ako para kay Catherine. Ako ang kuya niya. Ako lang ang maaasahan niya sa mundong ito. Kaya kahit anong mangyari, kailangan kong tumayo para sa kanya. Sakto sa sandaling iyon, nakita ako ni Nadine. Kumabog ang dibdib niya, at bakas ang takot sa mga mata niya. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Hinahanap si Liza. Pero wala ito. Nakahinga ng maluwag si Nadine. Lihim na natuwa. Mukhang napahiya rin ang babaeng yun. Walang napala. Dahil ganun na nga. Hihi. Nang makitang malapit na akong magalit, biglang sumugod si Nadine at sinampal ng malakas si Trisha. Isang malutong na pak ang narinig. Lahat ng naroon ay natigilan. Galit na sumigaw si Nadine. Hindi ba't tinuruan na kita? Ang lakas ng loob mong pagtawanan ng kaklase mo. Sino ka ba sa akala mo? Natulala si Trisha sa biglaang sampal. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman niya ang sakit sa pisngi at humagulgol siya ng iyak. Nakita ito ni Nadine, kaya mabilis siyang humarap ulit kay Catherine. Puno ng pagsisisi ang mukha, at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Pasensya na, bata, hindi naturuan ng maayos ang kapatid ko. Ganito na lang, para makabawi, sagot ko na ang kakainin niyo ngayon. Sinong may kailangan ng libre mo? Bigla akong tumayo mula sa upuan. Hinarap si Nadine. Kahit mas matangkad siya, hindi ako natinag. Ano to? Lokohan. Ilang daang piso lang. Gusto nang tapakan ng dignidad ko. Tingin niya sa akin tanga. Totoo nga, kapag mabait ka, madali kang apihin. Kaya sa mga sandaling ito, hindi ako pwedeng magpakita ng kahit kititing na pag-aalinlangan o pag-atres. Mukhang inaasahan na ni Nadine ang ganitong mangyayari. Mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Ang dating maamong mukha ay biglang naging madilim. Lumapit siya sa akin, at tumaas ng ilang tono ang boses. Bastos kang bata ka, huwag kang abusado. Pero iba na noon, iba na ngayon. Hindi na ako yung dating takot sa gulo. Kung santukan talaga, hindi pa alam kung sino ang dehado. Sa banta ni Nadine, hindi ako natakot, bagkos. Itinayo ko pa ang dibdib ko at sumagot ng may panghahamon. Ganito talaga ako. Anong magagawa mo? Kung matapang ka, sige, suntukin mo ako. Handa na ako sa pinakamasamang mangyayari. Kahit na magsuntukan kami ni Nadine. Tutal, kapag may bastos na tumatapak sa pagkatao mo, kailangan mo pa bang ngumiti at purihin sila? Malinaw na hindi ako masokista. Ang suntukin ng isang hamak na lalaking tulad mo. Madudumihan lang ang kamay ko. Sabi ni Nadine, na tinatamad ng magpanggap, lumabas na ang tunay niyang ugali na masungit at mapagmataas. Pagkatapos ay galit siyang sumigaw sa mga waiter.
Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Tawagin nyo ang manager nyo dito. Ngayon na. Dapat malaman na si Nadine ay suki ng tea house na ito. At isa pang napaka-importanteng VIP customer. Kilalang-kilala na siya ng mga empleyado. Nang marinig ang utos ni Nadine. Sino ba naman ang maglalakas loob na magpatumpik-tumpik pa? Isang tao ang nagmamadaling tumakbo para tawagin ang manager. Habang ang iba na nanunood lang ng gulo ay nagtuturuan at nagbubulungan. Mukhang may magandang palabas tayong mapapanood ngayon. Kawawa naman tong lalaking to. Mukhang mapapahamak na. Ang lakas ng loob na kalabanin si Miss Nadine natin. Talagang parang nagpapakamatay na. Si Miss Nadine. Yung ginagastos niya lang dito sa atin sa isang taon. Sapat na sigurong pambili ng isang mansyon. Isang dukhang bata lang na tulad niya. Gusto pang tapatan si Miss Nadine. Talagang hindi marunong tumingin sa sarili. Nako, balak ko pa sanang lapitan yung poging yun. Sabi ng isang babaeng sunod sa uso ang damit. Puno ng panghihinayang ang mukha habang umiiling. Hindi ko akalaing kakalabanin niya pati si Nadine. Mukhang wala na akong pag-asa. Si Catherine, sa harap ng sitwasyon, ay hindi natatakot. Tahimik siyang tumayo sa tabi ko. Para sa kanya, walang nakakatakot maliban sa masaktan ang kuya niya. Karaniwan siyang hindi gumagawa ng gulo. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil nag-aalala siyang makadagdag pa sa problema ng kuya niya. Pero, kapag may nangyari na talaga, hinding-hindi rin siya matatakot. Unti-unting lumitaw ang tapang sa mga mata niya. Nakatitig siya kay Nadine. Hindi umaatres. Nang masalubong ni Nadine ang matalas at puno ng galit na tingin ni Catherine. Lalo pang sumiklab ang galit niya. Sumigaw siya kay Catherine. Bruhang bata ka. Anong ibig sabihin ng tingin mong yan ha? Ang lakas ng loob mong titigan ako ng ganyan. Hindi pa tapos magsalita, biglang itinaas ni Nadine ang kanang paa niya ng napakabilis. Nagpakawala ng isang roundhouse kick papunta kay Catherine. Nang makita ko iyon, hindi na rin ako nagpanggap. Gumanti ako ng kaparehong sipa para harangin ang atake niya. Si Catherine, mula simula hanggang dulo, hindi man lang kumurap. Nakita niya kung gaano kalakas ang kuya niya. At labis siyang namangha. Hindi lang si Catherine ang namangha, pati si Nadine at ang mga tao sa paligid. Bago pa makareact ang lahat, sinundan ko ito ng isa pang sipa. Umikot at tumama sa mukha ni Nadine. Agad siyang tumalsik at bumagsak ng malakas sa sahig. Ate, okay ka lang ba? Nagmamadaling tumakbo si Trisha para tulungan si Nadine. Hindi nga, kuya. Kailan ka pa naging ganito kalakas? Bakit hindi ko alam? Nanlaki ang mga mata ni Catherine sa tabi ko. Puno ng hindi makapaniwalang tingin at paghanga. Bahagyang ngumisi ako. Nagpapanggap lang akong mahina. Alam mo na, para malinlang ang kalaban, kailangan mo munang malinlang ang kakampi. Pagkasabi nyon, commendat pa ako kay Catherine. Gayunpaman, si Nadine nakatatalsik lang ay walang balak na sumuko. Malakas niyang itinulak si Trisha. Tapos ay mabilis na pinunasan ang dugo sa gilid ng labi niya. Tinitigan niya ako ng masama. Nagngangalit ang mga ngipin. Akala ko palamuti ka lang. Marunong ka pala talagang lumaban. Pagkasabi nyon, walang pag-aalinlangan siyang tumayo at naghanda para sa seryosong laban. Kasabay nito, hindi rin ako nagpabeya. Agad kong inalis ang mapaglarong ngiti at naging seryoso. Tutal, sa mundong ito, mas mahina ang lakas ng lalaki kaysa babae. Kung gusto kong manalo, kailangan kong umasa sa diskarte. Sa sandaling iyon, ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay sukdulen. Na parang tumigil ang hangin. Magkaharap kami. Ramdam na ramdam ang galit sa paligid. Na parang isang maliit na kislap lang ay magsisimula na ang matinding labanan. Sakto sa alang ng sandaling iyon. Sumigaw ng malakas ang manager ng tea house. Kapag gumalaw ka pa para manakit ng tao, tatawag ako agad ng pulis. Itinuro niya ako habang iwinawagayway ang cellphone sa kamay niya bilang banta. Tapos ay lumingon siya kay Nadine na matamis na boses kay Nadine. Miss Nadine, okay lang po ba kayo? Nang makita ng mga tao ang ganitong pagsasalita ng manager, hindi nila maiwasang mainis. Halatang-halata naman ang pagkampi. Kahit ako na lalaki hindi na makatiis. Ang pangit naman ng serbisyo dito. Kunin nyo na mga cellphone nyo. I-video nyo. Tingnan nyo. Isang grupo ng babae. Pinagtutulungan ng isang lalaki. May hiya pa ba sila? Sino bang hindi? Yung mga yon kanina. Mga walang modo talaga. Alam lang mang api ng mahihina. Nang makita na hindi matigil ang gulo,
Ang ilang customer na nanunood lang kanina ay hindi na nakatiis. Marami ang kumuha ng cellphone para i-record ang eksena. Gayunpaman, sa harap ng mga batikos at pag-video ng mga tao, ang matabang manager ay parang walang pakialam. Ang mga mata niya ay laging nakatutok kay Nadine. Nakangiti ng pilit at nagsasalita ng mga papuri. Para bang sa mata niya, ang halaga ng isang Nadine ay higit pa kaysa sa lahat ng customer na itinuturing niyang mahihirap. VIP customer namin si Miss Nadine. Hindi pa ba kayo aalis? Gusto niyo bang ipatawag ko ang security para palayasin kayo? Nang makita niyang nakatayo pa rin ako at sumasagot, naghahanda na siyang ipatawag ang security para palayasin kaming magkapatid. Sakto sa sandaling iyon, isang babae ang dahan-daang pumasok mula sa pinto. Mayroon siyang makintab na itim na buhok na bahagyang kumikinang. Nang tingnan ang mukha niya, isang pares ng mga matang kulay pulang-pula na parang nagliliyab na apoy ang nakatanim sa maputi niyang mukha. Naglalabas ng nakakaakit na liwanag. Sa mga sandaling ito, ang napakagandang babae ay tinatakpan ng bibig gamit ang pamaypay. Naglalabas ng malinaw at kaaya-ayang tawa na parang tunog ng pilak na kampana. Lahat ng mata ay naakit sa tawanan niyang ito. Daniel, mahigit 2 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalaing marunong ka na palang lumaban. Kasabay ng magaang niyang mga yapak, isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang dahan-daang pumasok mula sa pinto. Marahan niyang iwinasiwas ang pamaypay sa kamay. Pagkatapos ng isang malutong na tunog, itiniklop niya ito, bahagyang ngumiti. Nang makita ko ang babaeng ito, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Isang pamilyar na alaala ang bumuhos na parang malakas na agos. Ang mga imahe ng nakaraan ay patuloy na lumitaw sa isip ko. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. May isang pagkakataon noon na may isang babaeng ganito na mahigpit na humawak sa kamay ko. Puno ng pakiusap ang mga mata na halos maiyak na. Sa isang napakaseryosong tono, sinabi niya, Daniel, sama ka sa akin mag-aral sa ibang bansa. Ha, lahat ng gastos mo. Ako ang bahala. Pakiusap, sama ka na sa akin. Sa harap ng pakiusap niya, walang awa kong tinanggal ang kamay niya. Tumalikod at umalis nang hindi lumilingon. Nag-iwan lang ng isang linya. Mula ngayon, hindi na tayo magkaibigan. Sige na, umalis ka na. Natigilan ang kawawang babae. Nakatayo lang doon. Namumugto ang mga mata. Noong una, hindi niya maintindihan kung bakit ako, na palaging kasando niya, ay naging ganito kawalang puso sa araw na iyon. Hindi niya talaga matanggap ang biglaang pagbabago. Puno ng pagtataka at sakit ang puso niya. Hanggang sa makalipas ang mahabang panahon, nalaman niya nang hindi sinasadya, na ang nanay pala niya ang palihim na nagbigay sa akin ng malaking halaga ng pera. Para layuan ko ang anak niya. Nang malaman ng babae ang katotohanan, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso niya. Labis niyang kinamuhian ang ginawa ng ina. Pero kasabay nito, sinisi niya rin ang sarili dahil hindi niya ito napansin agad. Gayunpaman, para sa akin, itinuring ko lang naman siya bilang isang medyo malapit na kaibigan. Nang malaman kong hindi sang-ayon ang mga magulang niya na magpatuloy pa kami sa pagiging magkaibigan, naramdaman kong hindi na kailangan pang ipagpatuloy. Tutal, hindi mo mapipilit ang ayaw. Ang unang tunay na pagkakaibigan sa buhay ko ay natapos ng ganun na lang. Gayunpaman, para hindi madungisan ang dating magandang pagkakaibigan. At para maging karapat-dapat sa katapatan na ibinigay namin sa isa't isa. Mariin kong tinanggihan ang pera. Buong tatag kong sinabi, kami po ay magkaibigan lang mula simula hanggang huli. Kung ayaw po ninyong magpatuloy kami sa pag-uusap, ako na po mismo ang lalayo. Sa huli, nakapagtapos ng pag-aaral ang babaeng iyon at bumalik sa bansa. Unti-unting lumakas ang kapangyarihan niya. Nalaman niya ang katotohanan sa likod ng nangyari noon. Nang malaman niya ang totoo, walang pag-aalinlangan siyang pumunta sa tinitirhan ko. Nang makita niya ako, na ilang taon nang hindi nakikita, sa kotse, parang unang pagkikita pa rin ang pakiramdam. Pagkatapos ay sinundan niya ako sa tea house. Puno ng gulat kong tiningnan ang figura na pamilyar ngunit banyaga na rin dahil sa tagal naming hindi pagkikita. At hindi ko napigil ang masabi, Marian. Nang marinig niyang hindi ko pa nakakalimutan ang pangalan niya, agad nanigas ang ngiti sa mukha ni Marian. Hindi niya ako nakalimutan. Sa mga sandaling ito, nawala ang karaniwang pagkukunwari ni Marian. Hindi niya inintindi ang kasalukuyang sitwasyon.
Mabilis siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Daniel, bumalik na ako. Wala nang pwedeng mang-api sa'yo. Nakita ni Marian ang buong eksena kanina. Hindi na kailangang isipin pa para malaman kung gaano kahirap ang buhay ko nitong mga nakaraang taon. Pero pagkatapos ng maikling pag-iisip, itinulak ko si Marian palayo. Hindi pwedeng magkadikit ang lalaki at babae. Huwag kang ganyan. Bumalik ako sa malamig kong estado tulad noon. Hindi nga, wala kang backer kahit saan. Bawat mayamang senyorita, nahuhumaling sa'yo ng ganito. Ikaw pala ang pinakamalakas dito. Okay, pero tama rin to. Ang umasa sa iba ay hindi kasing husay ng umasa sa sarili. Sarili mo lang ang pinaka-maaasahan. Marian, bakit parang pamilyar ang pangalang yan? Diyos ko, hindi kaya siya ang panganay na anak ng pamilyang Rivera? Mabilis na dumaan sa isip ni Nadine ang iba't ibang impormasyon tungkol sa pamilyang Rivera. At hindi niya maiwasang pagpawisan ng malamig. Dapat malaman na ang pamilyang Rivera at ang pamilyang Soriano, pamilya ni Liza, ay hindi lang kilala sa Kimhai City, kundi maging sa buong bansa. Sila ay mga malalaking pamilya na tanyag ang pangalan. Naalala niya nung nakaraan, pagkaalis niya sa bar, nalaman niyang ang babaeng kaga niya sa lalaki ay ang panganay na senyorita ng pamilyang Soriano. Si Liza, halos mamatay siya sa takot. Hindi siya nagtagal sa harap nito kahit kalahating segundo. Sa mga sandaling iyon, sobrang takot ni Nadine na 3 araw siyang hindi makatulog. Laging nag-aalala kung sa susunod na segundo ay mawawalan na siya ng buhay. Ngayon, nakita ni Nadine na ang buong atensyon ni Marian ay nasa akin. Kaya lihim siyang natuwa. Talagang tinutulungan ako ng langit. Walang pag-aalinlangan niyang hinayla ang kamay ni Trisha sa tabi niya. Napakagaan ng kilos na nagsimulang umatras. Iisa lang ang nasa isip, takbo. Mga Anges, ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Hindi niyo pa ba sila palalayasin? Gusto niyo bang ako pa mismo ang gumawa? Nakita ng manager na naglalambingan pa rin yung dalawa. Natakot siyang mainis si Nadine. Kaya pinilit niyang sumigaw sa mga waiter sa tabi. Gaga kang bruha ka. Gusto mo ba akong mapahamak? Nang marinig ni Nadine ang sinabi ng manager, naramdaman niyang nanlamig ang puso niya. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalat sa kanya. Sa mga sandaling ito, gusto niya talagang maghanap ng butas na mapagtataguan. Para hindi naharapin ang nakakatakot na sitwasyong ito. Alam ni Marian na ang nararamdaman nila sa isa't isa ay nangangailangan ng oras para maghilom. Tutal, ngayong nakabalik na siya. May pag-asa pang bumalik sa dati ang lahat. Gayunpaman, ang pinakakailangan niyang gawin ngayon ay asikasuhin ang mga nang-api sa akin. Nakita si Marian na seryoso ang mukha. Matatag ang mga hakbang na lumapit sa manager. Sa isang iglap, ang gintong pamaypay sa kamay ni Marian ay humampas na parang kidlat. Tumama sa noo ng manager. Ang manager na ito ay hindi man lang nakariyak. Diretso siyang natamba paatras. Bumagsak ng malakas sa sahig. Sa isang saglit, damaloy ang dugo mula sa noo niya. Nagpula sa sahig. Nadine, hindi ba? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Marian. May matalas na tingin na nakakapanginig. Ang dating maamo at magandang mukha ay napalitan na ngayon ng karaniwan niyang mapagmataas na anyo. Si Nadine ngayon ay puno ng takot at pagsisisi. Hinding-hindi niya inaasahan na ako, na mukhang ordinaryo lang, ay may ganito kalakas na backer. Si Marian. Sa isang salita lang, baka sapat na para maging abo ang buong pamilyang Cruz, pamilya ni Nadine. Sa harap ng ganito katakat na nilalang, paano pa siya magkakaroon ng kahit katiting na balak na lumaban? Halos kusa, nanlambot ang mga tuhod ni Nadine. At lumagapak siyang lumuhad sa harap ni Marian. Walang tigil siyang yumuko. Ang ulo niya ay tumatama sa sahig na gumagawa ng mga mahihinang tunog. Habang walang tigil na bumubulong. Paumanhin po. Miss Marian, hindi ko po alam na tao niyo pala si Daniel. Kung nalaman ko lang po agad. Kahit bigyan niyo pa ako ng 100 tapang. Hinding-hindi ko po siya kakalabanin. Hindi pa tapos magsalita si Nadine. Itinaas ni Marian ang paa niya. Isang matalas na roundhouse kick ang mabilis na pinakawala. Napakabilis ng sipang ito. At ang lakas ay nakakagulat. Isang malakas na pak ang narinig. Diretso si Nadine na tumalsik paatras. Bumagsak ng malakas sa sahig. Dumadaloy ang dugo. Ang nakakagulat, pagbagsak niya sa sahig, hindi niya inintindi ang mga sugat niya. Mabilis siyang tumayo, at walang pag-aalinlangang lumuhod ulit. Kahit nanginginig ang katawan niya.
Hindi siya tumigil sa paghingi ng tawad. Ang boses niya ay may kasamang hikbi at takot. Ang mga tao sa paligid ay parang nakakita ng multo. Sino ba talaga ang taong to? Ang lakas ng loob niyang saktan ng ganito si Nadine. Tapos si Nadine, kahit bagbog sarado na, hindi man lang gumaganti. Hindi nga, mga sis. Kahit ang Rivera Group hindi nyo pa naririnig. Ano? Malakas ba ang Rivera Group? Ang Rivera Group ay higanti sa mundo ng negosyo. Ang lakas nila ay nasa top ng buong bansa. Malapit na raw sa top 3. Yung mga maliliit na pamilya tulad ng mga Cruz. Kahit pagsamasamahin mo pa ang 1,000, hindi makakapantay kahit sa isang daliri nila. Nang marinig ito ng lahat, napasinghap sila ng malamig. Ang tingin nila kay Nadine ay puno ng awa at habag. Samantala, si Nadine ay nakaluhod pa rin doon. Nanginginig na parang katapusan na ng mundo. Kumpara sa pagkagulat ng iba. Ako naman ay humanga sa dating ako. Hindi yumuko dahil sa pera. Kahit na itinulak ko si Marian para mapanatili ang imahe ng dating ako. Ang nasa isip ko lang ngayon ay, kaibigan, isang mayamang babae na ganito kalakas ang gustong sumuporta sa'yo. Bakit hindi ka pumayag? Naiinip na ako sa'yo. Muling lumapit si Marian kay Nadine. Itinaas niya ang kanang kamay at hinablat ang buhok ni Nadine. Sa mga sandaling ito, ang mukha niya ay sobrang dilim na parang tutulo na. Nakakapang-inig. Tao ko siya. Subukan mo pa siyang galawin ulit. HMPH. Galit na sumigaw si Marian. Puno ng babala at banta ang tono. Si Nadine ay takot na takot. Hindi mapigil ang manginig ang katawan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tumango siya ng paulit-ulit na parang nagdidikdik ng bawang. Natatakot na kapag nahuli siya ng tango ay mas lalo pang magalit si Marian. Nang makitang ganito katakat si Nadine, nasiyahan si Marian at tumango. Pagkatapos, na parang isang artista na nagpapalit ng maskara. Agad siyang nagpakita ng isang mukhang maamo na parang tubig. Lumingon at lumakad papunta kay Catherine. Pagdating niya sa harap ni Catherine, dahan-daang umupo si Marian. Iniabot ang maganda niyang kamay para haplasan ang ulo ni Catherine at sinabi, Catherine, matagal na tayong hindi nagkita. Marunong ka na palang magtanggol ng kuya mo. Ang galing mo, ate. Ate Marian, matagal na po tayong hindi nagkita. Sa harap ng mabait at palakaibigang ate na ito, nakaramdam ng init si Catherine. Dati, madalas siyang bilhan ni Marian ng iba't ibang pagkain kaya maganda ang impresyon niya kay Marian. Sakto sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nasabi ni Catherine ang salitang, ate, na may konotasyong hipag, sister-in-law depende sa konteksto ng orihinal. Dito isinalin bilang ate, pa rin para sa pagiging pamilyar. Kahit sandali lang, nakuha ito agad ni Marian. Agad sumaya ang puso ni Marian. Malinaw na hindi nasayang ang pagmamahal niya sa bata noon. Kaya sinamantala na ni Marian ang pagkakataon. Agad siyang ngumiti at sinabi, kung ganun, ngayon, ililibre ka ni ate ng masasarap na pagkain. Okay ba? Pagkasabi nyon, masigla niyang iniabot ang kamay kay Catherine. Gayunpaman, si Catherine ay laging nakatingin sa akin, na parang hinihintay ang pagtango ko. Akala ko ay may sasabihin akong tutol. Pero wala akong sinabi ni isang salita. Walang ekspresyon ang mukha ko. Hindi ko man lang tiningnan ng ibang tao doon. Diretso akong lumakad palabas ng pinto. Kuya, hintayin mo ako. Nang makitang basta na lang akong tumalikod at umalis. Mabilis na sumigaw si Catherine at tumakbo para sumunod sa akin. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Marian ang papalayo naming anino ni Catherine. At napabuntong hininga siya. Hay, sige na nga, tutal, ngayon, oras ko na ang hawak ko. Darating din ang araw na mapapabalik kita sa tabi ko. Pagkasabi nyon, dahan-dahan din siyang tumalikod at umalis nang hindi lumilingon. Naiwan ang gulo sa loob ng tea house. Nagkalat ang mga basag na gamit at magulong mesa at upuan. Ang gulong ito, syempre, ay iniwan kay Nadine para ayusin. Ang kapatid niyang si Trisha ay nakatayo sa tabi. Nanlalaki ang mga mata, nasaksihan ang buong pangyayari. Hinding-hindi niya inaasahan na ang ate niyang palaging mayabang at walang pakialam sa iba ay makakatikim ng ganito katinding parusa ngayon. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot si Trisha kay Catherine. Pagkaalis ng tatlo, sumabog ang emosyon ni Nadine. Bigla siyang tumalon mula sa sahig. Tapos ay walang pag-aalinlangang hinawakan ang manager gamit ang dalawang kamay at nagsimulang yugyugin ito ng malakas.
Kasalanan mo to lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya ng ganito. Ang manager, na halatang hindi pa nakaranas ng ganitong sitwasyon, ay natulala. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero si Nadine ngayon ay bulag na sa galit. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Nanlilisik ang mga mata ni Nadine habang nakatingin sa manager. Patuloy na sumisigaw. Huwag ka nang magpaliwanag. Wala nang silbi. Simula bukas, hindi mo na kailangang pumasok. Tanggal ka na. Pagkasabi niyon, malakas niyang itinulak ang manager sa isang tabi. Pagkalabas namin ng tea house, tiningnan ako ni Catherine at maingat na nagtanong. Kuya, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Hindi ba masaya na bumalik si Ate Marian? Una, maingat akong lumingon sa paligid. Tinitiyak na walang sumusunod sa amin. Bago ako humarap kay Catherine at sinabi, anong masaya dun? Mamaya, siguradong pupuntahan na naman tayo ng mga magulang niya at sasabihan ako ng mga linyang tulad ng layuan mo ang mahal naming anak. Bunso, tandaan mo, sa mundong ito, sarili mo lang ang pinaka-maaasahan at kapaki-pakinabang. Yung ibang tao, kahit gaano pa sila kay Aman, wala tayong pakialam dun. Nang marinig ni Catherine ang sinabi ng kuya niya, masunurin siyang tumango, mukhang sumasang-ayon. Naiintindihan niya sa puso niya na tama ang sinabi ng kuya niya. Kaya sa huli, tahimik pa rin kaming bumalik sa sira-sira naming apartment at nagluto ng instant noodles. Heto, lagyan natin ng hotdog. Ang instant noodles na walang hotdog. Parang kalahati na lang ang sarap. Ha, ang galing mo talagang kumain. Kuya, syempre naman, isang perpektong lalaki na gwapo, independent, masipag, at marunong pang mag-alaga ng iba tulad ko. Saan ka pa makakahanap? Tama. Kung sino man ang mapapangasawa ng kuya ko. Talagang pinagpala siya ng 3 henerasyon. Habang masaya kaming kumakain ng noodles, tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito at tiningnan. Nakasulat sa screen ang 2 salita, Ate Angel. Hindi ko maiwasang magtaka. Dapat malaman na kapag may kailangan si Angel sa akin. Karaniwan siyang nagte-text. Ang direktang pagtawag na tulad nito ay bihira lang. Kaya medyo nagduda ako. Sinagot ko ang tawag. Inilapit ang cellphone sa tenga. Pagkatapos ng isang tot, ako na ang unang nagsalita. Hello, Ate Angel. Ano pong kailangan nyo? Mula sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Angel. Binata, tinaasan ka ng sweldo. Nang marinig ko ito, una akong natigilan. Tapos ay kusa akong nagtanong ulit. Tinaasan po ng sweldo. Ang galing naman. Salamat po, Ate Angel. Bye po, Ate Angel. Pagkababa ng tawag, dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone. Huminga ng malalim. Pero sa isang iglap, parang may naisip ako. Bahagyang ngumisi ako. Mukhang nung nakaraan, matagumpay na nabili ni Liza ang karamihan ng shares ng 0.98, ano. Sa mga sandaling ito, bumulong ako sa sarili. Sa totoo lang, parang okay din pala yung sinusuportahan ka. Ano? Kahit na sumagi sa isip ko ang ganoong ideya, mabilis akong bumalik sa realidad. Naramdaman kong ang pinakakailangan kong gawin ngayon ay kumita ng sapat na pera para pambayad ng renta. Sa isang marangyang opisina sa ibang lugar, si Liza ay nakaupo sa isang mamahaling upuan. Tumatanggap ng tawag mula kay Angel na nag-uulat ng sitwasyon. Pagkatapos marinig ang kwento nito, isang ngiti ng kasiyahan ang lumitaw sa mukha ni Liza. Mahina siyang bumulong. Ikaw ang lalaki ko, Liza Soriano. Paano kita hahayaang maghirap? Sakto habang si Liza ay nalulunod sa tamis na ito. Isang malutong nakatok sa pinto ang biglang narinig. Tok. Mabilis na bumalik sa diwa si Liza at sumagot. Pasok. Nakita ang isang babaeng matangkad na nakasuot ng itim na suit na pumasok sa kwarto. Magalang na nagulat kay Liza. Senyorita, mayroon po akong kailangang iulat sa inyo. Si Liza ay nasa magandang mood ngayon. Nakangiti niyang itinaas ang mabangong tasa ng kape sa mesa. Marahan itong ininuman. At saka mahina akong nagtanong. Anong meron? Gayunpaman, ang tauhan niya ay tila nag-aalangan magsalita. Nauutal pa. Senyorita. Nang marinig ang pag-aatubili ng tauhan, bahagyang kumunat ang noo ni Liza. Agad niyang ibinaba ang tasa ng kape. Sumeryoso ang mukha, at mahigpit na sinabi, sabihin mo na, huwag kang magpatumpik-tumpik. Dahil sa pagsaway ni Liza, mabilis na tumuwid ng tayo ang tauhan. Huminga ng malalim.
At nagsalita, ganito po kasi, kaninang umaga sa tea house. May nangyari pong insidente. Pagkatapos, detalyado niyang ikinwento kay Liza ang lahat ng nasaksihan niya kaninang umaga. Pagkatapos marinig ang kwento, agad na naging napakadilim ng mukha ni Liza. Isang malakas na blag, ang narinig ng malakas niyang ihampas ang kamay sa mesa. Na nagpatalbog sa mga dokumento. Ang kapal ng mukha ng Nadine na yun. Paulit-ulit niyang ginagalaw ang lalaki ko. Talagang ayaw na niyang mabuhay. Pero, sino po itong Marian? Mabilis na sumagot ang tauhan. Senyorita, ang nabalitaan po namin. Itong si Marian ay ang panganay na anak ng pamilyang Rivera. Ilang taon na siyang nag-aaral sa ibang bansa. Hindi lang namin alam kung bakit bigla siyang umuwi ng maaga. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng masamang kutob kay Liza. Kinuyam niya ang kamao. Nag-isip sandali, at mabilis na nag-utos. Imbestigahan niyo agad kung ano talaga ang naging relasyon ni Marian at Daniel noon. Sa loob ng 5 minuto, kailangan kong malaman. Mabilis na umalis ang babaeng tauhan para mag-imbestiga. Hindi nagtagal, may balita na siyang dala. Ano ang resulta? Tanong ni Liza. Senyorita, wala po kaming nakita. Mukhang binura na ng pamilyang Rivera ang mga record tungkol doon. Napabuntong hininga si Liza. Iwinagayway ang kamay para paalisin muna ang tauhan. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Mabilis na lumipas ang oras hanggang gabi. Gaya ng dati, pumasok ako sa 0.98 bar sa tamang oras. Pagkatapos pumasok sa staff room, bihasa akong nagpalit ng damit at lumabas papunta sa reception counter. Mukhang abala pa rin ang negosyo ngayong gabi. Maraming customer. Habang nakayuko ako at abala sa pag-aasikaso ng mga account, isang maliit na kaguluhan ang nakakuha ng atensyon ko. Tumingala ako at nakita ang isang grupo ng mga kabataang lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit na papalapit sa bar. Ang pagdating nila ay agad na nakaagaw ng pansin ng maraming babae sa paligid. Isang lalaki sa unahan ang tila agad akong nakita. Bakas ang pagkagulat sa mukha niya. Lumingon siya kay James at sinabi, "James, tingnan mo, si Daniel ba yun?" Tumingin si James sa direksyong itinuro nito. Pagkatapos pagmasdan ng mabuti, sumagot siya, "Oy, huwag mong sabihin. Parang siya nga." Sumabat si Marco. Hindi kaya yung sinasabing face ng 0.98 ay siya mismo. Nagbulungan ng grupo. May halong kuryosidad at kaunting pang-aasar sa kanilang mga salita. Sino bang nakakaalam? Lapitan natin para malaman. Sabi ng isa. Pagkasabi nyon, dumiretso ang grupo papunta sa reception counter kung nasaan ako. Isang bigla ang tawag ang umalingaw-ngaw. Ako, naabala, ay kusa na lang tumingala. Nang makilala ko ang mga pamilyar na mukha sa harap ko, hindi ko maiwasang bahagyang matigilan. Siya nga ang top student ng klase natin, sabi ng isa sa kanila na natatawa. May halong pagkagulat ang tono. Pagkatapos, lumapit si Marco. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. May pilyong ngiti sa labi. At nagtanong, "Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho sa ganitong lugar. Magkano ba ang bayad sa'yo dito? Pwede ba kitang arkilahin para mag-serve?" "Haha, Marco, ano bang sinasabi mo?" Sabat ng isa pa. Si Daniel, kahit papano, taga rito yan. Hindi yan basta-basta pwedeng bayaran. Oo nga naman, wala ba siyang kahihiyan? Patuloy nila akong inasar. Puno ng pangmamaliit at pang-iinsulto ang kanilang mga salita. Habang si James naman ay nakatayo sa tabi. Tinatakpan ang bibig habang tumatawa. Sa harap ng ganitong kabastusan, hindi ko na mapigil ang magtimpi. Basta ko nalang inihagis ang hawak kong resibo sa isang tabi. Nanlamig ang tingin ko, at walang pakundangang tinanong sila. O-order ba talaga kayo o hindi? Kung hindi kayo o-order, pwede kayong dumiretso sa loob para kumain at uminom ng libre. Dapat niyong malaman na hindi ako ang dating ako na kayang magtiis ng paulit-ulit. Sabi nga sa kasabihan, kapag hindi mo na kaya, huwag mo nang tiisin. Peste, bulong ko sa isip, hindi naman ako si Ninja Turtle. Bakit ko kailangang tiisin ang ganitong kabastusan? Tama nga, nang marinig ng mga lalaking iyon na nang-ahas akong sagutin sila. Agad silang namula sa galit. Hindi na napigilan ng inis. Isang lalaki ang sumigaw. "Oho, ang kapal ng mukha mong waiter ka para magmagaling sa amin. Tinawag ka lang namin. Pinagbigyan ka na nga, hindi ka pa marunong tumano ng utang na loob." Abusado. Sumabat ang isa pa. "Oo nga, yung ginagastos namin sa isang gabi.
Kahit magtipid ka pa ng ilang taon sa pagkain, hindi mo mapapantayan. Mas lalong nagalit si Marco. Isa ka lang namang hamak na bagay. Anong karapatan mong magyabang dito? Nakakadiri. Hindi pa tapos magsalita, iniabot ni Marco ang kamay para hawakan ang buhok ko. Halos kusa akong kumilos. Mabilis kong hinawakan ang palso ni Marco. Pagkatapos, puwersahan ko itong pinilipit, at idiniin ko ang buong katawan niya sa ibabaw ng mesa. Isang malakas na blam ang narinig. Hindi handa si Marco. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa palso. Hindi niya napigil ang sumigaw na parang baboy na kinakatay. Aray, 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 bitawan mo ako. Pero, parang wala akong narinig. Malamig ang ekspresyon ko. Nakita ni Marco na walang silbi ang pagmamakaawa niya. Kaya sinubukan niyang gamitin ang kaliwang kamay para tanggalin ang kamay kong mahigpit na nakahawak sa kanya. Pero sakto sa sandaling iyon, bigla kong itinaas ang isa kong kamay. Ikinuyom ito, at malakas na sinuntok ang mukha niya. Kasabay ng isa pang mahinang tunog ng pagtama. Tumalsik siya. Si Marco ay nakahandusay sa sahig. Blanko ang isip. Medyo hindi pa nakakabawi. Makalipas ang ilang sandali, doon lang niya napagtanto na nasuntok siya. At ang sumuntok sa kanya ay walang iba kundi ang dukhang si Daniel. Mula pagkabata, hindi pa siya nasasaktan ng kahit sino. Kahit ang mga magulang niya ay hindi siya napagbuhatan ng kamay. Ngayon, sinuntok ko siya. Ito. Para kay Marco na laging sinusunod ang layaw at napakataas ng tingin sa sarili. Paano niya matatanggap? Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Talagang pinagbuhatan mo ako ng kamay. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin nang hindi makapaniwala. Kasabay nito ay nanginginig niyang hinawakan ang pisngi niyang nagsisimula ng mamaga. Sa mga sandaling ito, ang mga kasama niyang, pretty boys, sa paligid ay natulala. Si Daniel. Nang ahas naman akit ng tao. Pagkatapos ng maikling katahimikan, natauhan sila. Lahat sila ay galit na galit. Hindi na mapigilan ng inis. Ilang lalaki pa ang direktang sumigaw sa ibang staff ng bar. Ano ba talaga ang nangyayari sa bar nyo? Hindi nyo ba narinig na customer is always right? Bulag ba kayong lahat? Gusto nyo pa bang magbukas ang bar nyo? Hindi nyo pa ba huhulihin si Daniel? Pero kahit gaano pa kaingay ang mga lalaking ito, ang mga staff ng bar ay nanatiling walang pakialam. Walang sino mang lumapit para sumagot o magpaliwanag. Dahil mula pa lang sa simula, ayaw na nila sa mga sinasabi ng mga pretty boys na ito. Kaya pinili nilang magsawalang kibo na lang sa ginagawa nila. Sa mga sandaling ito, alam ni James na dapat siyang mamagitan para awatin ang away. Sinabi niya sa akin, "Hoy, Daniel, tama na yan. Magkaklase naman tayong lahat. Pagbigyan mo na ako. Sino ka ba sa akala mo para pagbigyan kita?" Ang isiping ito ay paulit-ulit sa utak ko. Lalo pang naging mapanghamak ang tingin ko kay James. Customer is always right. Tama. Pero maituturing ba kayong customer? Pagpasok pa lang, nanggulo na kayo. Tapos gusto nyong pagbigyan ko kayo. Binigyan nyo ba ako ng respeto? Seryoso ang mukha ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ko mula simula hanggang huli. Para bang ang ingay at batikos ng mga taong ito ay isang walang kwentang komedya lang para sa akin. Si James na nasa tabi ko ay natural na naintindihan na mali talaga sila. Kaya sa harap ng sinabi ko, wala siyang masabi. Gayunpaman, ang ibang, pretty boys, ay halatang hindi ganon ang iniisip. Si Marco, na nakahandusay kanina, ay biglang tumayo. Itinuro niya ako at nagsimulang magmura ng husto. Hindi ba't 2 salita lang ang sinabi namin sa'yo? Kailangan bang ganito kalaki ang reaksyon mo? Nagtrabaho ka na nga dito bilang entertainer. Hindi ka pa ba pwedeng pagsabihan? Oo nga naman, sabat ng isa pa. 2 salita lang naman ang sinabi namin. Hindi mo na kinaya. Kung ayaw mo talagang mapagsabihan, bakit ka pa pumasok dito bilang entertainer? At nang ahas ka pang manakit ng tao, dagdag ng isa pa. Sa araw-araw, nagpapanggap ka pang inosente at mahina. Ngayon, halata ng peke ka. May isa pang sumali sa pang-aasar. Sa harap ng mga baluktot na salitang ito, wala akong balak makipagtalo. Bahagya ko lang itinaas ang kamay ko. Marahang kumaway sa ilang security guard na nakatayo sa tabi. Senyales na paalisin na ang mga pretty boys na ito. Sakto sa sandaling iyon, may biglang sumigaw mula sa grupo. Anong kinakatakot nyo? 5 tayo. Takot pa ba tayo sa isang Daniel lang?
Hindi pa tapos magsalita, maliban kay James, si Marco at ang tatlo pang lalaki ay agad na parang mga baril na sinindihan. Galit na sumugod sa akin. Gayunpaman, ang paraan ng pag-atake ng apat na ito ay pananabunot. Pananabunot. Ang ganitong klase ng atake ay talagang nakaka-speechless. Teka, sinaktan ko sila, mahahawa ba ako sa pagiging e-soft nila? Hindi, e-soft, talaga sila. Hindi career. Lahat ng tao sa paligid ay huminto sa ginagawa nila. Gustong panoorin ang away ng mga lalaking ito. Noong una, nakita nilang isa laban sa apat ako. Halatang dehado, kaya hindi nila maiwasang isipin na tumulong. Pero agad din silang nagulat nang mapansin na ang sitwasyon ay tila pabor sa akin. Mabilis akong kumilos. Malakas na suntok ang pinakawalan ko. Tumama sa mukha ng isang lalaki. Agad siyang sumigaw sa sakit at bumagsak sa sahig. Hindi ako tumigil doon. Sinundan ko ito ng isang flying kick. Malakas na tumama sa tiyan ng isa pang lalaki. Agad siyang napahawak sa tiyan. Namilipit sa sakit. Pagkatapos, hinayla ko si Marco at inihagis sa huling lalaki. Sa isang iglap lang, lahat silang apat ay bumagsak na sa sahig. Dumadaing sa sakit, pinagpag ko ang kamay ko. Nagbitiw ng salitang, basura. At bumalik sa reception counter. Nang makita ng mga tao sa paligid na ganap kong nadami na ang apat. Pumalakpak pa sila. Grabe, ang galing. Isang entertainer na ganito kagaling makipag-away. Naghiyawan ang mga tao sa gulat. Oo nga, yung galaw niya. Mas malakas pa sa maraming babae, sabat ng isa pa. Hehe, kaya lang. Interesado kaya siya sa babae? Kung oo, may chance ba ako? Pabirong sabi ng isa. Habang nagkakatuwaan ang lahat, si James na nasa tabi ko ay gulong-gulo na ang isip. Hinding-hindi niya inaasahan na si Daniel, na mukhang mabait sa araw-araw, ay ganito pala kagaling makipag-away. Sa mga sandaling ito, siya ay parehong nagulat at nagalit. Naisip niya. Noon pa man, mabait lang talaga ako kaya hindi kita pinatulan. Pero ngayon, mukhang masyado akong naging mabait. Sa pag-iisip nito, lalong sumiklab ang galit ni James. Sa ganitong sitwasyon, kapag nagsumbong siya sa pulis, siguradong hindi ako patatahimikin. Kaya walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang cellphone niya at mabilis na tinawagan ng pulis. Hello, 911, inangkop sa lokal na emergency number. May nag-aaway po dito sa 0.98 bar. Pakirespondehan po agad. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang mga sirena ng pulis sa labas ng 0.98 bar sa Kimhai City. Ilang police car ang pumalibot sa lugar. Lagot na. Masyado akong nagyabang. Nakalimutan kong pwede palang tumawag ng pulis. Tinakpan ko ang mukha ko ng isang kamay. Medyo nagsisisi. Hindi naman sa ano. Pero nakakatamad kasing gumawa ng police report. Hindi nagtagal, kasabay ng malakas na sirena. Mabilis na dumating ang mga police car sa 0.98. Mabilis na bumaba ang mga pulis. Mabilis at desidido ang kilos. Agad nilang kinontrol ang sitwasyon. Ang lead police officer ay matalas na tumingin sa paligid. Nang makita niya ang apat na nakahandusay sa sahig, sumeryoso ang mukha niya at malakas na sumigaw. Dalhin niyo lahat ng nanggulo. I-check agad ang kondisyon ng mga nasaktan. Bilis. Nang matanggap ang utos, agad kumilos ang mga pulis. May mga nagtanong sa mga saksi sa paligid. Sinusubukang alamin ang nangyari. May mga mabilis namang lumapit sa mga nasaktan na nakahiga sa sahig. Tinitingnan ang kanilang kalagayan. Nakita nila si Marco at ang apat na iba pa na nakahandusay sa sahig. Nakangiwi ang mga mukha, tila iniinda ang matinding sakit. Mga katawan nila'y nanlalambot. Nang makita ang eksenang ito, ang mga pulis ay nag-alala at mabilis na lumapit. Mukhang masakit ang nararamdaman nila. Gaano kaya kalala ang mga sugat nila? Hindi napigil ang bamulong ng isang batang pulis. Huwag ka nang magsalita pa. I-check mo muna ang kondisyon nila. Saway ng mas may karanasang pulis sa tabi niya, na nagpabalik sa diwa ng batang pulis. Kaya lumuhad ang mga pulis at maingat na sinuri ang mga sugat ng mga lalaki. Gayunpaman, ang nakapagtataka, kahit na si Marco at ang iba pa ay mahigpit na nakahawak sa isang bahagi ng kanilang katawan. Pagkatapos ng masusing pagsusuri ng mga pulis, wala silang nakitang malinaw na sugat o gallows. Sa mga sandaling ito, ang batang pulis ay puno ng pagtataka na tumingin sa mas may karanasang pulis sa tabi niya. Naguguluhang nagtanong, "Ma'am, o sir,
Depende sa kasarian ng senior officer. Ang weird po, wala talagang sugat, yung nag-iisang may konting dugo. Kung natagalan pa tayo ng konti, baka naghilom na. Ewan ko ba, baka mga anak mayaman lang yan. Sige na, mamaya, tingnan na lang natin sa CCTV para malaman. Pagkasabi nyon, isinakay nila ang 4 sa ambulansya. Kailangan pa rin kasing gawin kahit formalidad lang. Phew, buti na lang nag-isip ako. Hindi ako masyadong nagmalabis. Kung hindi, problema talaga. Tiningnan ko ang mga pulis na ito. Hindi ko maiwasang maalala ang nakaraan. Dahil din sa katulad na pangyayari. Dahil wala akong pera at koneksyon. Sa huli ay napilitan akong magbayad. Buti na lang hindi ko sila sinaksak kanina. Kundi baka excessive self-defense pa ang kaso ko. Samantala, si James naman ay mayabang na nakatingin sa akin. Iniisip, ngayon, hindi na ako makapaghintay na makita ang pandidiri ni Liza sa'yo. Daniel, ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Pagkatapos kumuha ng impormasyon ang mga pulis, dinala nila ako at si James sa presinto sa loob ng Kimhai City Police Station. Okay, tapos na ang report. Base sa paunang investigasyon namin, hindi naman ito seryosong kaso. Kung may pupunta dito para piyansahan ka, pwede ka nang umalis ngayon. Sabi ng 2 babaeng pulis sa akin. At inabot ang cellphone ko. Tahimik kong kinuha ang cellphone. Gayunpaman, hindi ako agad tumawag. Alam ko sa sarili ko na wala namang pwedeng pumiyansa sa akin. Sa mundong ito, wala akong kaibigan, si Catherine lang, na mag-aalala kapag nalaman niyang hindi ako umuwi buong gabi. Pero menor de edad pa siya. Hindi niya ako pwedeng piyansahan. Si Ate Bea kaya, sa pag-iisip nito, umiling ako. At sa huli ay nagpasya akong huwag na lang ituloy ang balak na iyon. Ma'am, sir, police officer. Gaano po katagal karaniwan dito sa ganitong sitwasyon? Tumingala ako. Bakas ang kawalan ng magawa sa mga mata ko. Mahinang nagtanong sa isa sa 2 babaeng pulis. Nag-isip sandali ang pulis at sumagot. Karaniwan, mga 3 araw. Pero kung may nakatatanda sa pamilya mo na pwedeng umasikaso nito, pwede ka nang umalis ngayon. Nang marinig ko iyon, hindi ko maiwasang mapangiti ng mapait. Dahan-dahan kong sinabi, kapatid ko na lang po ang natitira sa akin. Pasensya na, iho, nahihirapan ka tuloy, sabi ng isa pang pulis na puno ng awa ang mukha. Marahan akong tinapak sa balikat bilang pag-alaw. Okay lang po, salamat po, mga ma'am, sir, magalang akong tumango. Kahit na medyo wala akong magawa, pinilit ko pa ring manatiling kalmado. Alam kong makukulong ako ng 3 araw. Kaya napabuntong hininga ako. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa upuan sa tabi at umupo. Kung wala namang magagawa sa ngayon, matutulog na lang muna ako ng mahimbing. Yung ibang bagay, bukas na lang paggising ko iisipin. Nang makita nilang ganito ako ka-cooperative, nagkatinginan ang 2 babaeng pulis. May bahid ng pagkaawa sa kanilang mga mata. Pagkatapos ay tumalikod sila at umalis sa detention cell. Iniwan akong mag-isang nakaupo doon. Madaling araw na. Akmang matutulog na sana ako nang makarinig ako ng ingay sa labas. Maria, bakit ang tagal nyo? Kanina pa ako naghihintay dito, sabi ni Marco sa isang medyo matabang babae. Anak kong mahal, sino bang mag-aakala na sa hating gabi kayo mapupunta sa presinto? Kailangan pa kayong piyansahan ni Mama. Kasalanan lahat ng gagawang yun. Peste, reklamo ni Marco. Sige na, huwag ka nang magalit, kayong mga kaibigan niya. Umuwi na rin kayo agad. Baka mag-alala pa ang mga magulang nyo. Opo, salamat po, tita. Yun pala, ang nanay ni Marco na si Teresa, binigyang pangalan. Siya ang nagpiyansa sa 5 lalaki kasama si James. Pauwi na sila ngayon. Dumaan sila sa tapat ng detention cell ko. Hindi sinasadyang napatingin sila sa akin na tahimik na nakaupo sa upuan. Agad lumitaw ang pangmamaliit sa kanilang mga mukha. Huminto sila at nagkumpol sa pinto ng selda. Si Marco, sa isang mapanuyang tono, ang unang nagsalita. Oh, tingnan nyo kung sino to. Ang sikat na si Daniel pala. Kaklase, bakit parang walang sumusundo sa'yo? TSK. Kawawa naman. Habang nagsasalita, pilit siyang nagpapakita ng awa. Pero ang mga mata niya ay puno ng pang-aasar. Sumabat ang isa pa. Oo nga. Manatili ka na lang dyan ng tahimik. Pagbalik natin sa school, malalaman mo ang hinahanap mo.
Huwag kang umasang patatawarin ka namin. May isa pang nang-asar. Haha, sira na talaga ang image mo. Tingnan natin pagbalik sa school kung paano mo pamaakit si Liza. Sigurado ngayon, kahit sulyap hindi ka na niya bibigyan. Balak pa sana nilang ipagpatuloy ang pang-aasar sa akin. Pero sakto sa sandaling iyon, isang babaeng pulis na matangkad at maganda ang mukha ang papalapit. Siya yung pulis na kumuha ng statement ko kanina. Ang pangalan niya ay Tony. Nakita niya akong mag-isa sa selda. Medyo kaawa-awa, kaya nagdala siya ng kumot para sa akin. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa pinto ay ito ang maabyutan niyang eksena. Mahigpit na sumaway si Tony. Kung wala na kayong ibang gagawin, umalis na kayo dito. Subukan yung manggulo dito. Maniwala kayo. Ikukulong ko kayong lahat. Malinaw at malakas ang boses niya. Puno ng awtoridad. Nang marinig ang babalang ito, agad nagbago ang mga mukha nila. Kahit na medyo hindi sila sang-ayon. Sa huli ay hindi sila nang ahas na lumaban sa pulis. Masama akong tiningnan ni Marco. Bam-ulong. Swerte mo ngayon. Gag-ong to. Pinalalampas muna kita ngayon. Tignan natin. Pagkatapos ay tumalikod na sila at umalis. Tiningnan ni Tony ang pag-alis nila. Napabuntong hininga. At pumasok. Kumot para sayo. Salamat po, ma'am, sir. Kinuha ko ang kumot. Bahagyang ngumiti at tumango. Salamat. Walang anuman. Naka-duty ako ngayon. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Malumanay na sagot ni Tony. Ang mga mata niya ay nakatutok sa akin. May bakas ng kuryosidad at paghanga. Para sa lalaking nasa harap niya. Mula sa kaibuturan ng puso niya. Nagsimula siyang magkaroon ng interes. Kanina, pinanood ni Tony ang CCTV footage mula sa bar. At kanina lang ay tiningnan niyang mabuti ang file ko. Sa mga nalaman niya, natuklasan niyang ako ay isang independent at mahusay na binata. Hindi lang ako ang sumusuporta sa pag-aaral at gastusin ng kapatid ko, kundi pati sa harap ng iba't ibang paghihirap. Kaya kung harapin ito ng matatag. Sa panahon ngayon, ang mga lalaking independent at may sariling sikap na tulad ko ay hindi na marami. Nang marinig ang sinabi ni Tony, magalang akong tumango. Opo, ma'am, sir. Huwag mo na akong tawaging pulis. Masyadong formal. Tony ang pangalan ko. Pwede mo akong tawaging Ate Tony. Nakangiting pagtatama ni Tony. Sige po, Ate Tony, sunod kong sagot. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Tony ay medyo hindi ko naintindihan. Sa totoo lang, medyo ayaw ko sa mga lalaking pumupunta sa mga lugar na tulad niyan. Kasi palagi kong nararamdaman na hindi masyadong malinis ang lugar na yun. Pero, pakiramdam ko, hindi ka katulad nila. Karapat-dapat kang tawaging isang tunay na lalaki. Pagkasabi nyon, itinaas pa niya ang hinlalaki niya. Puno ng kumpiyansa ang tingin sa akin. Ang weird naman ng sinabi niya. Anong ibig sabihin ng tunay na lalaki? Hay, bahala na. Hindi naman niya kasalanan. Tutal wala namang ginagawa. Okay na rin sigurong makipagkwentuhan sandali. Ganoon na nga, nag-usap ang dalawa. Palitan ng mga salita. Sakto sa sandaling iyon, si Marco at ang mga kasama niya ay lumabas na rin sa pinto. Tiningnan ni Teresa, ina ni Marco, ang lahat at sinabi. Pasensya na, mga bata, ang kotse ko ay hanggang 5 tao lang ang kasya. Kaya isa sa inyo ay kailangang mag-taxi. Nang marinig iyon, nagkatinginan ng lahat, hindi alam kung paano magpapasya. Gayunpaman, bilang leader ng grupo, si James ay walang pag-aalinlangang humakbang pasulong. Nakangiting sinabi, okay lang po, tita. Ako na lang po ang magta-taxi. Mauna na po kayo para hindi kayo malate. Nang makita na ganito kadesidido si James, sanay na rin ang iba. Tutal siya naman ang leader. Lumapit si Marco at tinapak ang balikat ni James. Nagbilin. Sige, James. Mauna na kami ha. Pag-uwi mo, mag-text ka sa akin. Ngumiti si James at tumango. Senyales na naintindihan niya. Pagkatapos, pinaandar na ni Teresa ang kotse at umalis. Habang pinapanood silang umalis, hindi maiwasang manginig ni James sa ginaw. Bamulong siya. Ganitong oras ng gabi. Medyo malamig nga talaga. Kasalanan lahat ng gagong si Daniel na yun. Isang masayang get-together. Sinira niya. Nakakainis. Habang nagrereklamo, mabilis na kinuha ni James ang cellphone niya. Binuksan ang ride-hailing app. At nagsimulang mag-book ng sasakyan. Hindi nagtagal.
Isang taxi ang dahan-daang dumating sa harap ng police station at huminto ng maayos. Halos kusa na lang inakala ni James na ito na ang taxi na nabook niya. Kaya walang pag-iisip siyang lumakad papunta rito. Sakto nang malapit na siya sa pinto ng kotse. Isang pamilyar na figure ang lumabas mula sa loob. Tiningnan niya itong mabuti, at hindi niya maiwasang kabahan. Hindi pala ito ang taxi na nabook niya. Liza, bakit ka nandito? Puno ng pagtataka ang mukha ni James habang tinitingnan si Liza na kabababa lang ng sasakyan. Nagtanong siya, anong pakialam mo? Masamang tiningnan ni Liza si James, na mukhang inosente pero sa totoo lang ay napakapeke sa harap niya. Medyo nasusuka pa nga siya. Kung hindi lang dahil sa pinagsamahan nila mula pagkabata, baka sa mga sandaling ito ay hindi na niya napigilan ang galit niya. Bakit walang kinalaman sa akin? Hindi kaya pumunta ka dito para sunduin yung gagong si Daniel na yun. Agad naging emosyonal si James. Tumaas ng ilang tono ang boses niya. Alam mo na pala, nagtatanong ka pa. Tabi, tinatamad ng makipag-usap pa si Liza kay James. Habang nagsasalita, itinulak niya ito gamit ang kamay. Ang tulak na iyon ay hindi naman malakas. Pero para kay James, parang isang malaking suntok iyon sa puso niya, na nagpabagsak sa pader ng depensa na matagal niyang binuo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit mo siya ganyan kagusto? Malinaw naman na gusto kita. Bakit wala kang nararamdaman para sa akin? Halos paos na sa kasisigaw si James. Gayunpaman, sa harap ng hindi makontrol na sigaw ni James, bahagya lang kumunat ang noo ni Liza. Puno ng pandidiri at pangmamaliit ang tingin niya. Ni hindi man lang siya lumingon para tingnan ito. Ang mga hakbang niya ay hindi huminto. Diretso siyang naglakad papunta sa police station. Ang ganitong klaseng lalaki na peke at walang katwiran. Ayaw niyang sayangin kahit isang segundo pa para dito. Habang tinitingnan ng papalayong anino ni Liza hanggang sa mawala ito sa paningin. Naramdaman ni James na parang pinupunit ng isang hindi nakikitang kamay ang puso niya. Sobrang sakit. Bakit? Bakit ba talaga? Ano bang kulang sa akin kumpara kay Daniel na yun? Bulong niya sa sarili. Biglang parang nawalan ng suporta ang mga binti niya. Nanlambot at napaluhod siya sa lupa. Ang isiping ito ay parang demonyong paulit-ulit sa isip ni James. Unti-unti, isang nakakatakot na plano ang tahimik na nabuo sa isip niya. Liza, kung ganyan ka kawalang puso, huwag mo akong sisisihin kung magiging malupit ako. Kailangan kong sabihin to kina tita at tito, magulang ni Liza. Sabihin sa kanila na ang gusto mo pala ay isang entertainer, sa bar. Gusto kong makita kung sa mata nila. Mas gusto ba nila ako? Na nakita nilang lumaki. O yung entertainer, na si Daniel. Sa pag-iisip nito, hindi napigil ang tumawa ng malakas si James na parang nababaliw. Haha, Liza, akin ka. Walang makakaagaw sa'yo. Walang makakaagaw. Sa mga sandaling ito, dumating na ang taxi driver. Nakita niya si James na nakaluhod sa lupa. Medyo natigilan. Ganito na baka abstract ang mga kabataan ngayon. Nang sumakay si James sa taxi at handa nang umalis, nakita niya ang isang Lamborghini na paparating mula sa malayo. Nagkasalubong ang taxi at ang Lamborghini. Si James, na nasa loob ng kotse, ay kusa na lang tumingin sa rearview mirror. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang pinto ng kotse. Isang babaeng bata pa pero may pambihirang aura. Maganda at elegante ang mukha. Ang bumaba, hindi kaya, sasanduan din si Daniel. Sumagi ang isiping ito kay James. Nakita niya ang babae na bihasang nagsindi ng sigarilyo. Tamad ang pastura pero hindi nawawalan ng awtoridad. Ganoon na nga, kumpiyansa siyang naglakad papunta sa gate ng police station. Bawat hakbang niya ay tila may dalang hindi nakikitang aura na nakakaagaw ng pansin. Pagdating niya sa pinto, marahan siyang bumuga ng usok. Bahagyang ngumiti, isang nakakaakit na ngiti. Ang dumating pala ay walang iba kundi ang may-ari ng tinutuluyan ko. Si Bea. Bumantong hininga si Bea at sinabi, Daniel, binata, hindi mo talaga ako pinapatahimik. Ano? Tapos na ba kayong mag-usap? Naiinip na si Liza na nakatayo sa pinto ng detention cell. Nakahalukip-kip ang mga braso. Hindi masaya ang mukha. Nakita ni Tony na may dumating. Agad napunta ang tingin niya kay Liza. Tapos ay curious siyang nagtanong sa akin sa tabi. Sino po siya? Sumulyap lang ako kay Liza. Malamig na sumagot. Kaklase ko lang. Itong si Liza. Bakit lagi niyang alam kung nasaan ako?
Sa pag-iisip nito, hindi ko maiwasang kumunat ang noo, na parang may sagot na ako sa isip ko. Pagkatapos, dahan-daang tumayo si Tony. Lumapit kay Liza. Iniabot niya ang kanang kamay. Senyales na ipakita ni Liza ang ID niya. Medyo natigilan si Liza pero sumunod pa rin. Kinuha ang ID mula sa bulsa at iniabot kay Tony. Sinuri ni Tony ng mabuti ang ID ni Liza. Umiling ng bahagya, at isinauli ito kay Liza. Sabay sabing, paumanhin, hindi mo siya pwedeng isama. Nang marinig iyon, agad nanlaki ang mga mata ni Liza. Puno ng pagtataka siyang nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ko siya pwedeng piyansahan? Sakto sa sandaling iyon, bago pa makapagpaliwanag si Tony, biglang may isang matinis at medyo nakakainis na boses na umalingaw-ngaw. Bata, menor de edad ka pa nga. Gusto mo pang pumiyansa ng iba? Si Liza, Tony, at ako ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng boses. Nakita ang isang babaeng sunod sa uso ang pananamit, pero hindi pamilyar ang mukha. Napapalapit sa amin. Nang makilala ko kung sino ang dumating, agad lumitaw ang tuwa sa mukha ko. Mabilis kong tinawag ng malakas. Ate Bea. Hindi nagtagal. Si Bea, na may magandang tindig, ay mabilis na lumapit sa harap namin. Una niyang kinuha ang ID ni Liza. Sumulyap dito, at bahagyang ngumisi. Isang mapanuyang ngiti. Oho, isang buwan na lang pala bago ka maging legal age. Ano? Pagkatapos, marahan niyang inihagis pabalik ang ID kay Liza. Pagkatapos ay ngumiti siya at lumingon kay Tony sa tabi. Malumanay ang tono. Officer, susundin ba natin ang proseso o diretso ko na siyang isasama? Nakita ni Tony ang sitwasyon. Naisip niyang halatang magkakilala kaming tatlo. Kaya hindi na kailangang mag-alala masyado. Kaya bahagya siyang tumango. Sige po, sandali lang po. Kukunin ko lang ang mga kaukulang papeles. Hindi pa tapos magsalita. Tumalikod na siya at umalis. Sa mga sandaling ito, puno ng pagtataka akong tumingin kay Bea. Nagtanong, Oy, Ate Bea, paano niyo po nalaman na nandito ako? Sa totoo lang, kung bakit nandito si Liza, malinaw na sa akin. Pero kung paano ako natunton ni Bea dito, talagang nagulat ako. Ngumiti si Bea, hindi nagmamadaling sumagot. Ako, nasa bahay ako nanonood ng CCTV, nakita kong hating gabi na hindi ka pa umuwi. Nag-alala ako kaya pumunta ako sa bar na madalas mong puntahan para magtanong. Tapos sinundan ko lang yung mga impormasyon hanggang makarating dito. Pagkasabi nyon, biglang napunta ang tingin niya sa isang taong nakatayo sa tabi. Nagbago ang tono niya. Curious na nagtanong. Sabi ko nga ba, kaklase, paano mo naman nalaman na nandito si Daniel? Oo nga, paano mo nalaman na nandito ako? Puno ng pagdududa akong tumingin kay Liza. Ang tingin ko ay parang gustong tumagos sa isip niya. Nakita kong gumalaw ang labi ni Liza. Parang may sasabihin pero nag-alinlangan. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Sakto sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang umalingaw-ngaw. Tapos na ang mga papeles. Pirmahan niyo lang to at pwede na kayong umalis. Si Tony pala ang dumating sa tamang oras. Napumutol sa medyo awkward na atmosphere. Walang dalawang salitang kinuha ni Bea ang ballpen. Mabilis na pumirma, at lumingon sa akin. Tara na. Pagkasabi nyon, nauna na siyang lumabas. Nang makita ko iyon, bahagya akong nag-alinlangan. Pero malinaw sa isip ko. Kung bakit nandito si Liza at kung ano ang nasa isip niya. Naiintindihan ko. Hi, si Liza. May pinagsamahan din naman kami. Hindi ko dapat siya masyadong itulak palayo. Kailangan ko ring bigyan siya ng konting kahihiyan. Marahan kong tinapak ang balikat ni Liza. Seryosong sinabi, salamat, ha, pero sana sa susunod, huwag mo nang gagawin ulit to. Si Liza, nakaraniwang napakalakas ng logic, ay huminga ng malalim. Mahina siyang bamulong. Pasensya na, nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Ang magpadala ng tao para subaybayan ng isang lalaki. At alamin kung ano ang ginagawa niya sa bawat sandali, ang ganitong mapilit na paraan ng pagmamahal ay talagang mahirap ipaliwanag. Kahit si Liza mismo ay hindi may pagtanggol ang ginawa niya. Habang tinitingnan ng papalayong anino ko, labis ang pagdurusa sa kalooban ni Liza. Siguro nga, ang paraan ko ng pagpapakita ng pagmamahal ay medyo nakakasakal. Unti-unti siyang nagkaroon ng balak na baguhin ang sarili. Ang possessiveness na ganito ay umaabot na sa pagiging may sakit. Matatakot siya sa akin. Hindi pwede. Kailangan kong magbago.
Hindi pwedeng kamuhian ako ng special boy ko. Pagkaupo ko sa passenger seat ng supercar ni Bea, ang unang reaksyon ko ay, sa wakas, naintindihan ko na kung bakit gusto ng ex-girlfriend ko ang mayayaman. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam. Gusto mo, kung gusto mo, maging lalaki ko, bibilihan kita ng isa, sabi ni Bea na nagmamaneho. Napansin niyang palingalinga ako sa loob ng sasakyan. Ang itsura kong iyon ay talagang nagpagusto sa kanya na yakapin ako. Ang batang to, sobrang dami ng pinagdaan ng hirap. Ha, medyo natutokso po talaga ako. Pero sa hinaharap, magsisikap po ako para makabili ng sarili ko. Sa tanong na ito ni Bea, hindi sa ayaw kong pumayag, kundi masyadong malalim ang sugat na iniwan ng ex-girlfriend ko kaya hindi na ako naniniwala sa magagandang babae. Sabi nga sa kasabihan, mas magaling manloko ang magagandang babae. Ang pangit naman kasing babae ang manloko sa'yo. Hindi ka rin maniniwala. Alam ni Bea na hindi ako agad papayag sa kanya. Kaya gulong-gulo rin ang isip niya. Ang mga lalaking gustong manligaw sa akin, pumipila mula dito hanggang sa labas ng universe. Bakit ba ang tigas ng ulo ng batang to? Hindi ako naniniwalang hindi kita makukuha. Mabilis na may naisip si Bea. Bahagyang ngumisi siya. Isang ngiti ng taong may masamang balak. Daniel, binata, kung gagamitan kita ng dahas, susuko ka ba sa akin? Hindi pa tapos magsalita, huminto na ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Dahil hating gabi na, walang ibang tao o sasakyan sa daan. Kami lang ni Bea ang nasa buong kalsada. Ano pong sinasabi nyo, Ate Bea? Bakit parang hindi ko po maintindihan? Medyo awkward kung itinaas ang dalawang kamay ko. Gustong pigilan si Bea na lumapit para pagsamantalahan ako. Narinig ko ang tunog ng paglock ng pinto ng kotse. Tinitigan ako ni Bea ng mapang-akit na tingin habang nakakapit ako sa seatbelt at hindi makagalaw. Na parang tinitingnan niya ang isang tupa na naghihintay katayin. Puno ng pagnanasa. Hindi po to pwede. Ate Bea, ano pong gagawin nyo? Puno ng takot kong tiningnan si Bea na papalapit sa akin. Kusang umurong ang katawan ko. Nakita ko ang maputi at mahahabang daliri ni Bea na humawak sa headrest ng passenger seat. Tapos ay marahan siyang umangat at dumagan sa akin. Ang napakaganda niyang mukha ay patuloy na lumalapit. Malapit na halos maramdaman na namin ang hininga ng isa't isa. Diyos ko, anong sitwasyon to? Ilang araw pa lang akong nandito. Ganito na ba agad? Magkakaroon na ako ng may-ari. Sakto sa sandaling iyon, tinanong ako ni Bea sa isang malambing na boses. Binata, kailan ka ba talaga magmamahal? Habang nagsasalita, marahan niyang hinaplos ang pisngi ko gamit ang kamay niya. Ang pakiramdam ay parang banayad na hangin na dumadampi sa lawa. Nakakabagabag ng damdamin. Natakot akong sumagot ng pautal-yutal. Hay, hindi ko po alam. Siguro po sa mga susunod na taon. Ayoko munang isipin yan. Nang marinig iyon, bahagyang kumunat ang noo ni Bea. Nagpakyot, ganun ba? Pero hindi na ako makapaghintay. Pinakamatagal na yung pagkatapos ng college entrance exam. Pagdating nun, hindi na ako magtitiyaga pa. Pagkasabi nyon, mapaglarong kinagat ni Bea ang mapula at kaakit-akit niyang labi. Pagkatapos, elegante siyang umikot pabalik sa driver's seat. Sige na, uwi na muna tayo. Nakangiting sabi ni Bea sa akin. Ako naman ay napabuntong hininga ng maluwag. Lihim na natuwa. Buti na lang hindi humalik si Ate Bea kanina. Kundi baka maagang natapos ang kwentong ito. Hindi pwedeng magmahal ang high school student. Dapat pag-aaral ang inuuna. Sinong nakakaintindi? Hindi pwedeng isulat yan. Dapat graduate muna. Sa loob ng apartment, si Catherine ay inaantok. Kinukusot ang mga mata. Inaantok na naglakad papunta sa banyo. Pagbalik niya, napansin niyang walang tao sa kama. Agad siyang nagising ng husto. Hanggang ngayon, hindi pa umuuwi si Kuya. Isang pakiramdam ng kaba ang unti-unting gumapang sa puso niya. Kinuha ni Catherine ang isang jacket at isinuot ito. Tapos ay mabilis na lumapit sa pinto. Marahang binuksan ito ng kaunti para sumilip sa labas. Ang madilim na ilaw sa hallway ay kumikislap. Tahimik na nakakatakot. Gayunpaman, kahit anong silip niya, hindi niya makita ang anino ko. Lumipas ang bawat minuto. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Catherine. Ganito na ka-late, bakit hindi pa umuuwi si Kuya? May nangyari na kaya sa kanya? Iba't ibang masasamang isipin ang pumapasok sa isip niya. Paulit-ulit niyang inisip,
Naramdaman niyang kahit bumalik pa siya sa kama ngayon, baka hindi na rin siya makatulog. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, nagpa siya si Catherine na lumabas para hanapin ako. Pero sakto nang hahakbang na sana siya palabas, bigla siyang huminto. Kung aalis ako, tapos umuwi si kuya at wala ako, siguradong mag-aalala din siya. Tsaka, ganito na ka-late, lalabas akong mag-isa. Paano kung makidnap ako? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Sakto nang si Catherine ay hindi malaman ang gagawin. Narinig niya ang isang creak. Ang pintong nakasara ay kusang bumukas ng walang babala. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagpakaba kay Catherine. Natakot siyang tumingala sa pinto. Nanginginig ang boses na mahinang tumawag. Kuya, gayunpaman. Bukod sa nakakatakot na dilim sa labas ng pinto, walang anumang sagot. Sa mga sandaling ito, ang takot ay parang alon na bumuhos sa puso ni Catherine. Bakit kusang bumukas ang pinto nang walang dahilan? May kakaiba bang nagtatago sa labas? Kahit puno ng takot ang puso niya, inisip niyang sa hinaharap, kailangan pa niyang gampanan ang tungkuling protektahan ang kuya niya. Huminga ng malalim si Catherine. Lihim na pinalakas ang loob. Kinuha niya ang bote ng Katol spray sa tabi. Mahigpit itong hinawakan, at maingat na lumakad papunta sa pinto. Bawat maliit na hakbang, parang nakabitin ang puso niya sa lalamunan. Natatakot na may biglang sumulpot na nakakatakot na halimaw mula sa dilim. Sa wakas, narating ni Catherine ang pinto. Pinakalma niya ang sarili. Kinuha ang lahat ng lakas ng loob. At biglang sumugod palabas. Sa labas, bukod sa isang madilim na ilaw, ang hallway ay isang madilim at tahimik na espasyo, na parang tumigil pati ang hangin. Sa ilalim ng mahinang ilaw, lumingga-lingga siya, pero nagulat siyang walang makitang tao. May magnanakaw kayang nakapasok. Ang isiping ito ay mabilis na pumuno sa isip niya. Pero mabilis din. Medyo kumalma ang kaba ni Catherine. Tutal, ang kalagayan nila ngayon. Kahit aso siguro mapapailing kapag nakita. Paano pa kaya ang magnanakaw? Kung may magnanakaw man talaga. Maliban na lang kung sira ang ulo niya para piliing magnakaw dito. Kahit pa may pumasok para mangidnap para sa ransom. Pero tingnan mo nga sila ngayon. Sobrang hirap na halos wala nang maisuot. Saan kukuha ng pang-ransom? Sa pag-iisip nito, napilitang umiling si Catherine. Mapait na ngumiti sa sarili. Nakalabas na rin naman ako. Hahanapin ko na lang si kuya. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang lakas ng loob. At naglakad papunta sa hagdanan. Pagdating niya sa taas ng hagdanan, biglang may narinig siyang mga yapak sa hallway. Ang takot kanina ay nagdulot kay Catherine na maging sobrang sensitibo at alerto ngayon. Kusa siyang huminto, pinakinggang mabuti. Pagkatapos, hindi na niya napigilan ang takot at pag-aalala sa puso niya. Sumigaw siya ng malakas. Kuya, ikaw ba yan? Ang tawag niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Malakas at nagmamadali. Hindi nagtagal. Mula sa baba, narinig nga ang pamilyar kong boses. Ganito na ka-late. Hindi ka pa natutulog. Kasabay ng papalapit na mga yapak. Hindi nagtagal. Ang anino ko ay sa wakas lumitaw sa taas ng hagdanan. Nang makitang ligtas na nakabalik ang kuya niya, ang pusong nakabitin ni Catherine ay sa wakas bumaba. Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin. Yamakap ng mahigpit. Ang mga luha ay parang baha na hindi mapigilan. Tinakot mo ako, kuya. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Ang tagal mong hindi umuwi. Humihikbing sabi ni Catherine. Mahigpit ang yakap sa akin. Ayaw bumitaw. Ganito pala ang pakiramdam na may naghihintay sa pag-uwi mo. Ito yung pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Ang init sa pakiramdam. Iniabot ko ang kamay ko para aluin ang kapatid ko. Okay na. Okay na. Walang nangyari sa akin. Medyo na late lang sa overtime kanina kaya na late umuwi. Tingnan mo nga yung sarili mo. Isang matapang na babae. Umiiyak ka pa. Tsaka, pauwi kanina. Binigay ko na yung renta kay Ate Bea. Hindi na kailangang mag-alala sa renta. Uwi na tayo. Matulog ka na. Kuya, paano po nangyari yun? Tanong ni Catherine na medyo naguguluhan. Sa isang gabi, 300 pesos lang ang kinikita mo. Sa ganitong bilis, bukas pa lang natin halos mabubuo yung 800 pesos, di ba? Mabilis na umikot ang utak ko at sumagot. Hindi ba't nag-overtime nga ako ng espesyal ngayon? Dagdag na ilang oras. May dagdag kita rin. May overtime pay yun. Para sa kapatid ko. Ayokong masyado siyang mag-alala. At ayoko ring malaman niyang kagagaling ko lang sa presinto.
Tutal, ang importante ay okay na ako ngayon. Gabi na, nagkatinginan kaming magkapatid sandali, tapos ay pumikit na para magpahinga. Nakahiga sa kama, ginawa kong una ng mga kamay ko. Iniisip sa sarili, mukhang hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang trabahong to. Masyadong maraming gulo, at ayoko ring magkaroon ng utang na loob sa iba. Kailangan kong maghanap agad ng bagong trabaho. Sa kaiisip, nakatulog na ako ng mahimbing. Salungguhit 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 salungguhit. Sa isang marangyang mansyon sa Kimhai City, isang lalaking nakasuot ng magarang damit, maginoo ang dating, nakangiting nakaupo sa pangunahing upuan. Maigi niyang pinakikinggan ang walang tigil na reklamo ni James. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ama ni Liza, si Ricardo. Nakita si James na puno ng hinanakit ang mukha, medyo namumula ang mga mata. Puno ng luha. Tito, sasabihin ko po sa inyo. Kahapon po, sobrang sama talaga ng ugali nung Daniel na yun. Kami po, nagkataon lang na nakita namin siya sa daan habang namamasyal. Bumati lang kami, nakipagkwentuhan sandali, tapos si Daniel, pinipilit niyang minamaliit daw namin siya. Walang sabi-sabing nanakit ng tao. Lalong naging emosyonal si James habang nagsasalita. Tumaas ng ilang tono ang boses niya. Nang marinig ito ni Ricardo, bahagya siyang kumunat ang noo. May galit na sumilay sa mga mata niya. Mabilis siyang tumayo, lumapit kay James. Marahang tinapak ang likod nito. Malumanay na inalo. Ganyan ba kasama ang ugali ni Daniel? Talagang walang pinag-aralan. Puno ng pagkamuhi ang mga salita niya. Paulit-ulit na tumango si James. Patuloy na umiiyak habang nagkukwento. Opo nga po, Tapos nung nakita kong nag-aaway na sila at hindi na maawat, lumapit po ako para pumagitna. Gusto ko sanang pakalmayin sila. Tapos si Daniel, sinabi niyang ayaw niya sa itsura ko kaya gusto niya akong saktan. Yung mga security guard sa paligid, wala man lang pakialam sa amin. Wala po akong nagawa kundi tumawag agad ng pulis. Sa puntong ito, hindi na napigil ang humikbi ni James. Bahagyang nanginginig ang mga balikat niya. Kawawa naman ang James namin. Ako na ang bahala sa kanila. Sobrang naawa si Ricardo. Marahan niyang niyakap si James. Sa mga sandaling ito, medyo kumalma na si James. Pero nang akma na siyang magkukwento ng kasunod, bigla siyang napatigil. Ano pa ba ang nangyari kahapon? Sabihin mo na kay Tito. Huwag kang matakot, nandito si Tito para sayo. Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Huminga ng malalim si James. Pilit pinipigilan ng iyak, putol-putol na sinabi. Kakahapon po, dumating si Liza, pero hindi po siya pumunta para sunduin ako. Pumunta po siya para sunduin si Daniel. Hindi pa tapos magsalita, hindi na napigilan ni James ang lungkot sa puso niya. Humagulgol siya ng iyak. Naku po, mahal kong bata, huwag ka nang umiyak, si Tito ang gag-antay para sayo. Habang marahang tinatapik ang likod ni James, nangako si Ricardo na siya ang bahala, para sunduin si Daniel. Pagkatapos aluin si James, napabuntong hininga si Ricardo. Lumakad siya papunta sa sofa. Medyo pagod na umupo. Pagkatapos ay tumingala siya at tumawag sa tahimik na silid. Wala na siya. Pwede ka nang lumabas. Pagkasabi niyon, isang anino ang lumabas mula sa likod ng screen, si Liza pala. Wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang lumapit sa sofa at natural na umupo. Lumingon si Ricardo kay Liza. May pagtatanong sa mga mata. Tungkol sa mga sinabi ni James kanina. Wala ka bang gustong itama? Bahagyang tumingala si Liza. Kalmado ang mga mata na parang tubig. Mahinang sumagot. Ano pa bang itatama? Hindi naman tanga si Papa. Maraming bagay ang malinaw na sa isip nyo. Tsaka, tungkol sa mga ginagawa ko. Hindi ba't malinaw na sa inyo ang lahat? Nang marinig iyon, napilitang umiling si Ricardo. Mahinang sinabi, sige na, kung ganun, yung mga maliliit na bagay sa pagitan ninyong mga bata, tinatamad na rin akong makialam. Pero sana, mag-ingat ka pa rin ng konti. Kahit papano, bigyan mo ng konting kahihiyan ang tita at tito mo, magulang ni James.
Huwag mo silang masyadong pahirapan. Bahagyang tumango si Liza. Senyales na naiintindihan niya. Opo, alam ko po. Nang makitang sumagot si Liza, iwinagayway ni Ricardo ang kamay. Senyales na pwede na siyang umalis para gawin ang mga bagay niya. Tumayo si Liza. Walang dagdag na salita. Tahimik na tumalikod at umalis. Tiningnan ni Ricardo ang papalayong anino ni Liza. Malalim na bumulong sa sarili. Daniel, medyo interesante rin pala ang batang to. Sana hindi mo ako bibigwin. Pagkasabi niyon, nagsimula siyang paglaruan ang mga daliri niya, na parang may malalim na iniisip. Sa apartment, nag-inat ako, humikab, kinusat ang mga mata kong puno ng muta. At napansing si Catherine ay tahimik na nakaupo sa harap ng mesa. Hawak ang ballpen at may sinusulat. Habang kinakalkula ko sa isip na kailangan kong lumabas mamaya para maghanap ng trabaho. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko. Hirap na hirap akong bumangon mula sa komportableng kumot. Tutal, para sa akin na may malalang hirap gumising ng maaga, syndrome. Ang gumising ng maaga ay mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Hirap akong umupo ng tuwid. Kusang sumulyap ako sa cellphone. 12:00 na pala, na parang nakuryente. Bigla akong gumalaw ng kakaiba. Gumawa ng mga ingay na walang pattern. Itsura ng isang lalaking bagong gising at gasgasen. Si Catherine, na nakayuko at nagsusulat, ay narinig ang ingay. Curious na lumingon sa akin. Sakto namang nakita niya ang ginagawa ko. Agad siyang natawa ng malakas. Hahaha, kuya, anong klaseng weird na paggising yan? Dragon's roar ba yan? Sa harap ng pang-aasar ni Catherine. Inirapan ko siya. Alam mo ang martilyo. Pagkasabi niyon, patamba-tamba akong bumaba ng kama. Isinuot ang tsinelas, at padap ang lumapit sa mesa. Gustong makita kung ano ba talaga ang sinusulat ni Catherine. Nang makalapit ako para tingnan. Diyos ko, nakita ko ang mesa na puno ng magkakamukhang mga workbook. Siksikan ang mga sulat na pumupuno sa bawat pahina. Hindi ko maiwasang magulat na magtanong. Bunso, bakit ang dami mong ginagawang pare-parehong assignment? Gumagawa ka ba para sa iba? Mayabang na tumango si Catherine. Nakangiting sumagot, opo, kuya. Ayaw mo po kasi akong palabasin para mamulot ng bote pambenta. Kaya tinutulungan ko na lang yung mga kaklase ko sa assignment nila para kumita. 5 piso daw ang bayad sa isang set ng assignment. Nang marinig ko iyon, una akong natigilan. Tapos ay itinaas ko ang hinlalaki ko bilang papuri. May utak ka rin pala sa negosyo. Ano? Sige na. Tutal bayad na naman ang renta. May pangkain pa tayo. Magpahinga ka na lang muna ng 1 araw. Nitong 2 araw, sobrang napagod talaga ako. Isa akong taong napunta sa ibang mundo. Nasaan ang golden finger ko? Nasaan ang invincible system ko? Kahit na pinagsama na kami ni Daniel ng mundong ito. Isa na akong perpektong lalaki ngayon. Pero kahit konting treasure, man lang sana. Hindi kaya, kailangan ko talagang umasa sa easy life. Sa gitna ng mundong baliktad na puno ng pagsubok at komplikadong relasyon. Ipinapakita ng kwento ang sagradong halaga ng pamilya. Ang pagtutulungan, sakripisyo, at tiwala sa pagitan ng magkapatid na sina Daniel at Catherine ang pinakamatibay nilang sandigan. Ang pinagmumulan ng lakas para harapin ang kahirapan, panatilihin ang dignidad, at mahanap ang tunay na kahulugan ng buhay sa anumang kalagayan.